Si Tatsumi ay isang ambisyosong batang taga-bayan na gustong palakihin ito sa kabisera ng imperial at gagawin niya ito balang araw sa pamamagitan ng pagliligtas sa bansa gamit ang kanyang mga kakayahan at sakripisyo. Nagsimula ang lahat isang araw nang umalis si Tatsumi sa kanyang maliit at mahirap na nayon kasama ang kanyang dalawang matalik na kaibigan noong bata pa upang pumunta sa kabisera ng imperial at kumita ng maraming pera para tulungan ang kanyang mga tao. Sa kanyang paglalakbay nakasalubong ni Tatsumi ang isang first-class na danger beast na tinatawag na Earth Dragon na umaatake sa dalawang manlalakbay. Siya ay tumalon na parang bayani agad na pinutol ang isa sa mga braso ng dragon at pagkatapos ay tumalon at kinatay ang halimaw habang pababa gamit ang kanyang espada. Pinuri ng mga manlalakbay ang kanyang kakayahan at pinasalamatan siya sa kanyang tulong. Matapos marinig ang kanyang kwento binalaan nila siya tungkol sa katiwalian na tumatakbo sa kabiserang lungsod at pagkatapos ay lahat sila ay umalis. Pagdating sa kabisera ang una niyang ginawa ay nag-apply bilang kandidato sa Sea Guard. Gayunpaman sa kanyang sorpresa at sama ng loob siya ay itinalaga bilang isang infantry soldier sa kabila ng kanyang hangarin na maging isang general dahil sa kanyang husay sa espada. Hindi isinasaalang-alang ng recruiter ang kanyang mga ambisyon at si Tatsumi ay itinapon sa opisina ng aplikante dahil sa pagiging palalo. Biglang lumapit kay Tatsumi ang isang batang babae na nagngangalang Leon at sa pag-iisip na gusto niyang matupad ang kanyang mga pangarap sa kabisera inalok siya ng tulong. Nagmungkahi si Leon ng paraan para matanggap siya sa mga serbisyo ng gobyerno kapalit ng pagpapakain sa kanya. Pumayag si Tatsumi at habang kumakain ipinaliwanag ni Leon na para magtrabaho sa gobyerno kailangan ng isa ng koneksyon at pera. Sa pagtitiwala sa kanya ibinigay ng binata ang lahat ng kanyang pera ngunit niloko siya ni Leon at umalis. Desperado at walang pera nagpa siya si Tatsumi na matulog sa kalye. Noong gabing iyon nilapitan siya ng isang kabataang noblewoman na nagngangalang Eria at inalok siya ng tirahan sa kanyang bahay na magiliw na tinanggap ni Tatsumi. Pagdating sa bahay ni Eria nakipag-usap si Tatsumi sa kanyang mga magulang at ipinahayag na gusto niyang makamit ang katanyagan sa militar upang iligtas ang kanyang nayon na dumaranas ng taggutom. Iniwan niya ang kanyang nayon kasama ang dalawang kaibigan ngunit nagkahiwalay sila sa daan. Ang pamilya ni Eria ay naawa kay Tatsumi at nangako sa kanya ng isang posisyon sa militar pati na rin ang tulong sa paghahanap ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan sinamahan ni Tatsumi ang mga gwardya sa kanilang mga gawain at ipinaliwanag ng isa sa kanila na ang bansa ay nasa krisis dahil sa emperador isang batang minamanipula ng punong ministro. Binalaan din siya nito tungkol sa isang grupo ng mga assassin na kilala bilang Night Raid na nagtatarget ng mga tiwaling individual. Noong gabing iyon isang batang babae mula sa grupong Night Raid ang pumasok sa bahay ni Eria at pinatay ang kanyang ina. Nagulat si Tatsumi at hinarap ang mga nanghihimasok ngunit nagulat siya nang makita ang brutal na kahusayan nito. Isa sa mga miyembro ng grupo ang nagpadala ng mga gwardya. Sinubukan ni Tatsumi na protektahan si Eria ngunit pinatay ni Leon na naging bahagi ng Night Raid ang ama ng batang babae. Hiniling ng gwardya na kasama ni Tatsumi na humarap kay Akane habang sila ni Eria ay nagtatago sa bodega. Tinanggap ni Tatsumi ang hamon ngunit hindi siya pinansin ni Akane at pinatay ang bantay. Nang papatayin na niya si Eria na magitan si Tatsumi nagpakawala ng maikling labanan. Nang malapit nang alisin ni Akane si Tatsumi at pumasok si Leon upang iligtas siya naaalala ang utang nito sa panloloko sa kanya. Hindi maintindihan ni Tatsumi kung bakit sinasalakay ng Night Raid ang isang inosenteng pamilya ngunit isiniwalat ni Leon ang malupit na katotohanan. Sa bodega ng pamilya ni Eria maraming taga-nayon pinahirapan at pinatay para sa kasiyahan. Sa kanila natagpuan ni Tatsumi ang kanyang mga kaibigan na sina Ayaso at Seiyo na nasa kakilakilabot na kalagayan. Nang walang ibang pagpipilian ibinunyag ni Eria ang kanyang tunay na pagkatao na inamin na itinuturing niyang mga laruan lamang ang mga taga-nayon. Desperado at puno ng galit binunot ni Tatsumi ang kanyang espada at sumulong kay Eria. Bago mamatay hiniling sa kanya ng kanyang kaibigan na si Ayaso na parangalan ang pangalan ng kanilang amo at iligtas ang kanilang nayon. Sa bagong determinasyong ito nagpa siya si Tatsumi na sumali sa Night Raid upang labanan ang katiwalian at iligtas ang kanyang mga tao. Sa kabilang banda kinuha ni Leon si Tatsumi nang makitang ibinabahagi niya ang kanilang mga mithiin ipinakilala siya sa grupo bilang ang pinakabagong miyembro ng Night Raid sa kanilang punong tanggapan. Una ipinakilala niya siya kay Shill na humiling sa kanya na sumali sa kanilang grupo na nagbabala sa kanya na kung hindi kailangan nilang alisin siya dahil alam na niya ngayon ang kanilang sikretong hideout.
Sumunod ay si Mine, isa pang miyembro ng team na nang-aasar lang sa ating bida na nagsasabi sa kanya na hindi siya naaprobahang sumali sa kanilang clan. Ipinakilala ni Leon ang susunod na miyembro, si Bulot. Magiliw niyang binati si Tatsumi kahit na pinaglalaroan niya ito ng kalokohan na ginagawang isipin ni Tatsumi na interesado siya sa kanya. Sumunod ay si Labak na gaya ng nakagawian ay nagbabalak na tiktikan si Leon habang naliligo na natamo ng may sensinang pambubugbog sa kanya. Sa wakas ipinakilala ni Leon ang isang came na kumakain ng hayop na tinatawag na masamang ibon, ngunit tumanggi itong ibahagi kay Tatsumi dahil hindi pa siya pumapayag sa kanilang grupo. Laking gulat ni Leon nang dumating si Nag-Ende, ang pinuno nilang lahat, at pinagalitan si Leon dahil sa sobrang tagal nitong natapos ang kanyang misyon. Pagkatapos ay tinitipon niya ang lahat ng miyembro ng koponan para sa mga ulat. Iminungkahi ni Nag-Ende na sumali si Tatsumi sa koponan. Noong una nag-aalangan si Tatsumi, ngunit kinukumbinsi nila siya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang dahilan kung bakit mahirap ang kanyang nayon ay dahil sa katiwalian sa kabisera, lalo na sa punong ministro na siyang pangunahing dahilan ng paghina ng bansa. Layunin nilang alisin siya para magkaroon ng tunay na pagbabago sa bansa. Ang sa wakas ay nakakumbinsi sa kanya ay ang pangakong iligtas ang kanyang nayon sa anumang panganib. Kaya naging opisyal na miyembro ng grupo si Tatsumi at hiniling ni Nag-Ende kay Akaem na sanayin siya. Si Akaem naman ay naglalagay sa kanya sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng paghahanda ng mga pagkain para sa lahat. Nang maglaon, pumunta sila sa ilog kung saan tinuruan siya ni Akaem kung paano mangisda, magbigay ng demonstrasyon at makahuli ng maraming halaga. Gayunpaman, nang si Tatsumi na may kumpiyansa ay sinubukang gawin ang parehong, siya ay namamahala lamang upang mahuli ang dalawang tuna na iniiwan ang lahat ng kaunti ang makakain. Hiniling ni Nag-Ende kay Leon na ibigay ang ulat para sa isang bagong assignment. Isang babae ang umupa ng mga night raid service para puksain ang tatlong lalaki na kilala bilang Gamalyos. Lumalabas na sinuhuli ni Gamal si Ogre sa tuwing gagawa siya ng inhustisya na binabalangkas ang mga inosente para sa kanyang mga krimen. Ang isa sa mga taong ito ay ang mapapangasawa ng babae na nagbayad ng malaking halaga upang silang dalawa ay sirain. Tinanggap ng pinuno ang atas at binanggit ni Leon na si Gamal ay isang madaling target, ngunit si Ogre ay isang napakahusay at maingat na eskrimador. Dahil ang misyon ay magaganap sa isang abalang lugar ng kabisera, hindi makapunta si Akaem dahil siya ang pinakapinaghahanap. Nagboluntaryo si Tatsumi na alisin si Ogre at bagamat may tiwala siya, binalaan siya ni Akaem na huwag mag-claim ng tagumpay hanggat hindi natatapos ang misyon o kaya'y maghukay lamang siya ng sarili niyang libingan. Sa panahon ng misyon, sinabi ni Leon kay Tatsumi ang kwento ni Akaem upang tulungan siyang maunawaan ito ng higit pa. Si Akaem ay na-recruit ng hukbo ng kabisera upang maging isang propesyonal na mamamatay tao. Napagtatanto ang katiwalian sa matataas na ranggo, nagpasya siyang sumama sa Nag-Ende upang protektahan ang mga mamamayan at labanan ang katiwalian. Una, madaling inalis ni Leon at Akaem si Gamal. Pagkatapos, hinikayat ni Tatsumi si Ogre sa isang liblib na lugar sa ilalim ng dahilan ng paghingi ng tulong sa kanya upang sumali sa hukbong imperial. Tumanggi si Ogre at nang malapit na niyang patayin si Tatsumi, unang humampas si Tatsumi. Sa paniniwalang natapos na niya ang kanyang misyon, ibinaba ni Tatsumi ang kanyang bantay, ngunit bumangon si Ogre at nagsimulang lumaban. Nang matuklasan na si Tatsumi ay bahagi ng night raid, nalaman ni Ogre na ang nag-hire sa kanila ay ang maling inakusahan niya. Galit na galit, isiniwalat ni Ogre na pinahirapan niya ang babae sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang buong pamilya sa harap niya. Pinagalitan nito si Tatsumi na mabilis na nagpadala kay Ogre sa sobrang galit. Bumalik sa punong tanggapan, nagulat si Tatsumi sa Nag-Ende na kumpleto na ang misyon. Sa paggawa nito, nakuha niya ang paggalang ni Akaem sa pamamagitan ng pagpapakita na nagawa niya ang layunin ng hindi nasaktan. Ang mga aktibidad tulad ng paghahanda ng mga pagkain at pangingisda ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama at pinahusay ang kanyang mga kasanayan sa pag-aalis ng mga target. Si Tatsumi ang naatasan na magsanay kasama si Mine, ang babaeng laging nang aasar sa kanya. Nahanap ng ilang mananakop ang sikretong base ng night raid, kaya inutusan ng pinuno ang pangkat na lipulin sila. Mabilis na naalis ng akin ang tatlo sa mga mananakop na kara-rating lang. Gamit ang kanyang sniper rifle, nakita niya ang isa sa kanyang mga tanawin na papalapit sa base. Bago pa siya makaatake, naglabas ng isa pang mananalakay na akmang sasampalin ito. Pinayagan nito ang Mine na kumuha ng long-range shot at alisin ang huling kalaban. Samantala, ginamit ni Leon ang kanyang malalobo na bilis para pabagsakin ang kani-kanilang mga kaaway.
Ipinakita ni Bulat ang kanyang hindi kapani-paniwalang husay sa pamamagitan ng pagtalo sa 5 kalaban ng sabay-sabay. Pagkatapos ng misyon si Tatsumi habang nasa kanyang silid ay nagmuni-muni sa oras na ginugol niya sa kanyang mga kaibigan na nag-udyok sa kanya na patuloy na magsikap. Kinabukasan hinintay ni Tatsumi si Mine para sa kanyang pagsasanay. Binanggit ni Mine na hindi gumising ng maaga si Mine at nag-alok na gisingin siya ngunit hiniling ng pinuno kay Tatsumi na gawin ito. Sumunod naman si Tatsumi at nang buksan niya ang pinto ng kwarto ni Mine nakita niya itong naka-underwear. Galit na galit binaril siya ni Mine dahil sa pagiging inconsiderate intruder na hindi kumatok. Pagkatapos nito pareho silang pumunta sa kabisera bilang bahagi ng pagsasanay ni Tatsumi. Ipinaalam sa kanya ni Mine na siya na ang magiging subordinate niya. Habang naglalakad sa kabisera nakasalubong nila ang ilang lalaking nananakot sa isang batang babae. Gaya ng inaasahan na magitan sila para ipagtanggol siya at pinayuhan ni Mine ang dalaga na matutong ipagtanggol ang sarili upang maiwasang maging biktima ng pang-aabuso. Tinanong ni Tatsumi ang Mine kung ligtas bang maglakad sa kabisera ng casual. Sumagot si Mine na ayos lang dahil iilan lang sa mga miyembro ng team ang kilala sa paningin hindi lahat. Pagkatapos nag-shopping si Mine at pinilit si Tatsumi na dalhin ang lahat ng pinamili niya na ikinainis niya dahil hindi siya nagtuturo sa kanya ng anumang aktwal na pagsasanay. Nairita ang akin at ipinahayag na kulang pa rin si Tatsumi ng maraming karanasan upang maabot ang kanyang antas. Ito ang nag-udyok kay Tatsumi na umunlad para sa kapakanan ng kanyang mga nahulog na kaibigan. Nang maglaon na saksihan ni Tatsumi ang kanyang unang pampublikong pagbitay na ikinamangha niya. Ipinaliwanag ni Mine na ito ang mga gawa ng punong ministro na minamanipula ang batang hari upang masiguro ang trono. Nais ng Mine na alisin ang punong ministro upang palayain ang sarili mula sa kanyang kontrol. Ipinakilala tayo sa batang hari ng bansa na minamanipula ng matandang punong ministro. Ipinag-utos ng huli ang pagbitay sa isang opisyal ng gobyerno na sumasalungat sa mga batas ng namumuno. Ang opisyal na puno ng tapang ay humiling na may magbigay ng hustisya sa punong ministro. Ang pinuno ng grupo samantala ay nagpadala ng lahat upang puksain ang isang kamag-anak ng punong ministro na nagngangalang Once na bumihag sa mga kababaihan upang hampasin sila hanggang sa mamatay. Pamwesto sina Mine at Tatsumi sa isang bundok para maalis ng Mine ang mga Won sa isang shot. Ito ang nagtulak sa mga gwardya sa bahay ni Once na mabilis na hanapin ang umatake. Si Liam at ang iba pang miyembro ng koponan ay naghihintay sa isang lokasyon upang harapin ang mga gwardya. Inihayag ng Mine kay Tatsumi na si Once ay protektado ng mga estudyante mula sa Quan-Chi Temple na sinanay sa lahat ng anyo ng martial arts. Ibinahagi din niya na siya ay nagkaroon ng isang malungkot na pagkabata dahil ang mga tao ay hindi nagustuhan sa kanya para sa pagiging kalahating dayuhan. Ang layunin niya ay wakasan ang diskriminasyon upang walang ibang magdusay gaya niya gayon din ang yumaman mula sa kaloob. Matapos makipag-ayos ni Liam at ng iba pa sa mga gwardya napansin ni Akem na nawawala ang isa. Inatake ng kanyang gwardya sina Mine at Tatsumi na nagtanggol sa kanya sa pamamagitan ng paghawak sa baywang ng guard para i-immobilize siya na nagpapahintulot sa Mine na mabaril at maalis siya. Aaminin na sana ni Mine ang effort ni Tatsumi pero nagalit siya dahil naputol ang buhok niya ng shot ni Mine. Nagtalo sila tungkol dito. Samantala may isang taong interesadong hanapin si Akem na napagtanto na siya ay gumagamit ng mga espesyal na armas na ginagamit upang maalis ang mga kaaway. Matapos sana inibulat si Tatsumi nagpasya sila ni Akem na tumulong sa paghahanda ng almusal para sa lahat. Nakatanggap ang pinuno ng bagong atas para sa pangkat na mag-imbestiga sa isang serye ng mga nocturnal murder. Isang lalaking kilala bilang Zank the Executioner ang nag-aalis ng ilang tao sa utos ng punong ministro. Ang pagdami ng mga execution ay nagtulak kay Zank sa kabaliwan na ginawa ang pagpatay sa kanyang gawain. Matapos makalaya mula sa bilangguan bumalik si Zank sa kabisera dala ng kanyang pagkauhaw sa dugo. Si Zank ay humawak ng isang tego isang instrumentong panglaban na nilikha ng unang emperador ng bansa upang protektahan ang kaharian. Isang kabuuang 48 tigas ang ginawa ngunit sa paglipas ng panahon at sa pamamagitan ng mga salungatan marami ang nawala. Ang mga miyembro ng Night Raid ay nagtataglay ng ilan sa mga makapangyarihang artifact na ito. Kung magkaharap ang dalawang gumagamit ng tego kailangang tanggalin ang isa dahil magre-resulta ang pagkakatali sa pagkasira ng dalawa. Ipinadala ng pinuno ang kanyang koponan sa kabisera upang alisin si Zank. Sa pagdating pinuntirya na ni Zank ang lahat ngunit tumutok muna kay Tatsumi humanga sa kanyang pakiramdam ng hustisya.
Habang gumagala si Tatsumi para tugunan ang kanyang mga pangangailangan, nahuli siya ni Zank dahilan para mag-hallucinate siyang makita ang kanyang matalik na kaibigan si Seiyo. Dinala nito si Tatsumi sa isang liblib na lugar na malayo sa Akam. Ipinakilala ni Zank ang kanyang sarili bilang executioner at ipinahayag na ang kanyang tego ay may espesyal na kakayahan na basahin ang parehong mga iniisip at galaw ng kanyang mga kalaban na naglalagay kay Tatsumi sa isang dehado. Bagamat sinubukan ni Tatsumi na lumaban, nagawa lang niyang saktan ang sarili. Gayunpaman nagawa niyang bigyan ng scratch si Zank na ikinagulat niya. Buti na lang at that moment dumating si Akam para ipagtanggol si Tatsumi. Natuklasan niya na ang kapangyarihan ni Zank ay nag-ugat sa kanyang isipan at nagpas siyang mag-isip ng anuman upang malito siya. Sa kabila nito, bahagyang epektibo lamang ang kanyang mga pag-atake dahil nababasa rin ni Zank ang kanyang mga galaw. Ang pagkakamaling ito ay nagdulot ng pinsala sa Akam. Binanggit ni Zank na narinig niya ang maraming boses sa kanyang ulo mula sa lahat ng mga taong pinatay niya. Tinanong niya si Akam kung paano niya ito hinarap at sinabi niyang wala siyang narinig. Nagalit ito kay Zank na lumikha ng guni-guni ng kanyang kapatid na babae na si Kurom na pinakamamahal niya. Sa isang guni-guni, inatake ni Kurom si Akam sa paniniwalang siya ay magiging walang pagtatanggol. Gayunpaman walang pag-aalinlangan na ipinagtanggol ni Akam ang sarili na lalong ikinagalit ni Zank. Sa isang welga, winakasan ni Akam ang buhay ng higanti. Bago mamatay, nagpasalamat si Zank kay Akam sa pagpapalaya sa kanya mula sa mga boses sa kanyang ulo. Pagkatapos ng misyon, humingi ng tulong si Akam kay Tatsumi sa paghahanda ng pagkain na sinabi sa kanya na naging napakahalaga niya sa kanya tulad ng iba sa grupo. Si Shil na ngayon ang namamahala sa pagsasanay ni Tatsumi, ginagawa siyang lumangoy na may mabigat na baluti. Dahil si Shil ay walang ibang tungkulin sa bahay, maaari niyang ituon ang partikular na atensyon sa pagsasanay ni Tatsumi. Sinabi niya sa kanya na dahil sa kanyang pagkagambala, palagi siyang naging sakuna sa lahat ng kanyang ginagawa. Lumaki siya sa gitnang distrito ng kabisera kung saan hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng lahat dahil sa kanyang kakulaitan. Isang araw nakilala niya ang isang batang babae na nag-iisang mabait sa kanya. Ilang oras silang nag-uusap hanggang isang araw habang nasa bahay sila ng kaibigan niya, dumating ang dating nobyo ng kaibigan niya, pinagbibintangan siyang iniwan siya. Sa ilalim ng impluwensya ng mga sangkap, sinimulan niyang basagin ang lahat sa bahay at sinakal ang kanyang kaibigan. Pakiramdam ni Shil ay kailangan niyang tumulong kaya nakipag-ayos siya sa dating nobyo. Buti na lang at walang nangyari sa kanya, pero hindi na niya nakita ang kaibigan pagkatapos ng insidente. Gayunpaman naghiganti ang mga kasamahan ng dating nobyo at inalis ang buong pamilya ni Shil. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at inalis ang bawat isa sa kanila na pagtanto na ang kanyang kakulangan ng mga inhibitions ay naging isang mahusay na eliminator. Isinasantibi ang kwentong iyon, hiniling ng boss kay Tatsumi na subukan ang isang tego, ngunit lumalabas na hindi ito tugma sa kanya. Sa halip, nagpa siya ang boss na ipadala ito para sa pagsusuri upang makita kung paano ito magagamit. Bukod pa rito, ipinaalam kay Tatsumi na ang kanyang misyon ay makuha ang lahat ng umiiral na tiges. Binanggit ng amo na ang pinakamakapangyarihang tego ay ang kumokontrol sa yelo at ito ay kasalukuyang nasa pag-aari ng isang bayani na nagngangalang Numaseke sa hilaga ng bansa na nagsasanay sa kanyang mga tropa upang salakayin ang kabisera. Dahil dito, nagpadala ang emperador ng isang hukbo na pinamumunuan ng isang babae upang pigilan siya. Si Tatsumi ay naudyukan nito na gustong makuha ang lahat ng tiges sa paniniwalang maaaring ibalik ng isa sa kanila ang namatay na may pag-asang makita muli ang kanyang mga kaibigan. Sa kasamaang palad, nilinaw sa kanya ng mga miyembro ng koponan na dapat niyang talikuran ang pag-asang iyon dahil walang tego na makakagawa niyan. Ito ay nalulungkot kay Tatsumi na lumabas upang mag-isip. Babangon si Shil para aliwin siya. Sa kabilang banda, nagwagi pala ang mga tropang ipinadala mula sa kabisera upang pigilan ang Numaseke, salamat sa mga general. Samantala, si Tatsumi habang naglalakad sa kabisera kasama si Leon ay hinabol ng isang grupo ng mga lalaki na niloko ni Leon. Lumalabas na dalawa sa mga nangungunang general ng emperador ang nag-abandona sa kanilang mga pwesto para sumapi sa hukbong Rumble, ngunit wala itong kinalaman sa emperador na nakatutok sa pag-aalis ng grupong Night Raid. Kinasusuklaman sila ng punong ministro dahil inalis nila ang kanyang kaalyado tapat at nais na maalis sila sa lalong madaling panahon kahit na hanggang sa ibalik ang mga namatay na commander para makamit ito. Bumalik tayo kay Tatsumi na nawala sa isang bahagi ng kabisera. Isang batang babae mula sa Imperial Guard ang tumulong sa kanya. Ito ay lumabas na ang batang babae ay nagtataglay ng isang organic na tego at siya lamang ang katugma dito.
Alam ni Tatsumi na kailangan niyang iulat ito sa kanyang superior. Gayunpaman ang batang babae na nagngangalang si Rio ay nagpakita ng malaking interes sa paghahanap ng Night Raid Group upang maalis ang mga ito bilang paghihiganti sa pagpatay sa kanyang commander si Ogre na nagturo sa kanya ng lahat ng kanyang curiously si Rio ay tumulong sa mismong taong pumatay kay Ogre. Sina Leon at Tatsumi ay magkasamang nagsasagawa ng isang misyon. Kinailangan nilang tanggalin ang ilang mga kontrabida sa Red Zone na kumukuha ng ilang mga batang babae upang pilitin silang manganak. Sina Leon at Tatsumi ay pumasok sa kanilang base upang ilabas ang lahat ng kasangkot sa kalakalang ito. Sa pagtatapos ng misyon tiniyak ni Leon na magpadala ng mga doktor upang suriin ang mga batang babae na nasa kritikal na kondisyon. Sa kabilang banda magkasama sa isang misyon sina Mine at Shyle ngunit hindi nila inaasahan ang paghaharap. Naghiganti si Rio para sa lahat ng inalis ni Mine at Shyle lalo na para sa kanyang ama na namatay sa pakikipaglaban sa mga grupong tulad nila at para kay Mr. Ogre na naging kanyang instructor. Sa paghaharap nagsimulang umatake si Mine ngunit nagawa ni Rio na ipagtanggol ang sarili at pinadalhan siya ni Tego para atakihin si Shyle. Bagamat dumaranas ng matinding pinsala si Shyle ang Cerberus ni Rio ay mabilis na muling nabuo. Binanggit ng Mine na ang aklat na ibinigay ng kanilang superior ay nakasaad na ang organic na tiges ay may core na nagpapahintulot sa kanila na muling makabuo. Sinamantala niya ang pagkakataong ipadala ang kanyang Tego upang atakihin silang dalawa at nanawagan ng mga reinforcement upang harapin silang magkasama. Unti-unting pinapahina ng akin si Rio at direktang hinarap ni Shyle ang babaeng kulay rosas ang buhok para alisin siya. Napatunayang malakas si Rio ngunit nagawa ni Shyle na putulin ang kanyang magkabilang braso at maiwasan ang kanyang mga pag-atake. Ito pala ay binago ni Rio ang kanyang katawan para sa pakikipaglaban. Nang tila tumahimik na ang mga bagay inutusan ni Rio ang kanyang Tego na gawin ang lihim na pagbabago nito at ang aso ay naging napakalakas simulang durugan ang akin ng buong lakas. Walang pagpipilian si Shyle kundi iligtas ang kanyang kaibigan ngunit sa kasamaang palad sa pamamagitan ng pagpapabeye sa kanyang pagbabantay pinatay siya ni Rio at nilamon siya ng kanyang Tego. Pinagalitan nito si Mine na determinadong tapusin si Rio sa anumang paraan. Gayunpaman nang makitang dumarating na ang mga pampalakas ni Rio isinakripisyo ni Shyle ang kanyang mga huling hininga para makatakas si Mine. Nagpaalam siya sa lahat ng kaibigan niya sa grupong Night Raid. Sa pagtatapos ng labanan labis na nasisiyahan si Rio na naalis ang isa sa mga miyembro ng Night Raid binanggit ang kanyang namatay na ama at pakiramdam na natupad niya ang bahagi ng kanyang paghihiganti. Samantala labis na nalungkot ang grupo sa pagkamatay ni Shyle. Si Tatsumi ang pinaka-naguguluhan at gustong harapin kaagad ang taong pumatay sa kanyang kasama ngunit hinamplas siya ni Bulot para pakalmayan siya ipinaalala sa kanya na sa anumang misyon ay may mataas na posibilidad na hindi makalabas ng buhay. Nilinaw ng superior na hindi nila dapat gawing basta-basta ang mga laban dahil haharapin nila ngayon ang mga individual na may tiges tinitingnan ito bilang isang pagkakataon upang mangolekta ng higit pang tiges. Isinasantabi iyon sa wakas ay nakarating na si Esteve sa kabisera. Pagbalik sa kabisera iniharap ni Esteve ang sarili sa emperador upang ipaalam sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang emperador na nasisiyahan ay ginagantimpalaan siya ng malaking halaga ng pera. Bukod pa rito tinanong niya siya kung ano pa ang gusto niya bilang gantimpala. May pilyong ngiti tumugon si Esteve na gusto niyang maranasan kung ano ang pag-ibig. Iminumungkahi ng emperor na laging sabik na pasayahin na gumawa ng listahan ng mga pinakamahusay na lalaki sa kaharian na ihaharap sa kanya. Sumasang-ayon si Esteve ngunit nilinaw na dapat nilang matugunan ang kanyang mga pamantayan kung hindi siya magiging interesado sa alinman sa mga ito. Pagkatapos ng nangyari kay Chelsea napansin ni Tatsumi na nakakagulat na kalmado si Akem. Sa paghanga sa kanya naisip niyang malamang nasanay na siya sa ganitong uri ng pagpatay sa trabaho. Tulad ng para kay Esteve hindi maintindihan ng isa kung bakit bigla siyang naging mausisa tungkol sa pag-ibig ngunit mabuti sa bawat isa sa kanila. Samantala ang lahat ng miyembro ng Night Raid ay kailangang magpatuloy sa pangangaso kahit na si Esteve ay nagtalaga ng isang napakahalagang misyon sa kanya isang gabi pumunta si Tatsumi sa kusina upang maghanap ng tubig at nagulat na makita si Akem doon. Akala niya nandoon lang siya para mag-midnight snack pero sa totoo lang ay naghahanda siya ng mga paboritong merienda ni Shyle para manatiling buhay ang kanyang alaala. Hinahangaan ni Tatsumi ang kanyang kilos dahil sa kabila ng pagkawala nananatiling kalmado si Akem. Gayunpaman inamin niya na hindi siya nasasanay na mawala ng kaibigan kahit ilang beses na niya itong naranasan. Naiintindihan siya ni Tatsumi at nangako na hindi siya maghihirap dahil sa kanya.
Kinabukasan nakaramdam ng motibasyon si Tatsumi ay nagsasanay ng husto. Nang makita ang kanyang sigasig nagpasya si Bulat na magsanay kasama niya na nagbibigay sa kanya ng mga tip upang mapabuti ang kanyang diskarte sa pag-atake. Samantala ang mga kampo ni Esteve ay may tungkuling puksain ang isang opisyal sa politika na mahigpit na sumalungat sa mga batas ng gobyerno. Ang tatlong underling ay mga dalubhasa sa kanilang ginagawa at mabilis na pinamamahalaang alisin ang politiko at ang kanyang anak na babae na sinisisi ang grupong Night Raid para sa pag-atake. Ang impormasyong ito ay umabot sa isang agenda na siyang nagpapalam nito sa grupo. Una sinabi niya sa kanila na nakarating na si Esteve sa kabisera at hiniling kay Leon na subaybayan ang kanyang mga galaw. Bukod pa rito binanggit niya na ang mga taong inalis ng mga kampo ni Esteve ay mahalagang miyembro ng rebelding grupo na sumasalungat sa punong ministro. Itinalaga niya sa kanila ang misyon ng paghahati sa dalawang grupo upang protektahan ang dalawang politiko. Protektahan ni Akem at Leon ang isa sa isang nayon habang sina Tatsumi at Bulat ay sasamahan ng isa pa sa isang cruise. Habang paakay sila sa barko naisip ni Tatsumi na malabong atakihin ang politiko dahil napapalibutan siya ng maraming tao. Binalaan siya ni Bulat na huwag pabayaan ang kanyang pagbabantay at magbahagi ng isang kwento mula sa kanyang panahon sa Imperial Army. Ang kanyang general ay pinatay dahil sa pagtangging tumanggap ng suhol mula sa punong ministro at si Bulat ay nakatakas lamang salamat sa kanyang kakayahang maging invisible. Isinasantibi ang mga alaala bumaba si Tatsumi sa basement ng cruise ship upang mag-imbestiga. Samantala si Leon na humanga sa pakikipagkite kay Esteve ay nagpasya na huwag siyang atakihin naramdaman ang napakalaking presensya na kanyang pinalalabas. Nagtakda si Esteve ng bitag para sa kanya at si Leon na nabigo ay umatras habang kumakain ng ice cream para pakalmayan ang sarili. Pagbalik kay Tatsumi tumugtog ng plote ang isa sa mga anak ni Esteve na nagngangalang Mia na nagiging sanhi ng pagkahimatay ng lahat sa barko maliban kay Tatsumi. Isa pang underling ang humarap sa kanya para makakuha ng karanasan sa pakikipaglaban. Ang ating bida sobrang kumpiyansa ay muntik ng matalo ngunit si Bulat ay namagitan pinagalitan siya sa kanyang mga diskarte sa pag-atake at tinuturuan siya kung ano ang gagawin sa isang tunay na labanan. Humanga si Tatsumi sa kabila ng katotohanang hindi sabay na umaatake ang tatlong underlings ni Esteve. Nagawa ng lalaking may Elvis na hairstyle na tanggalin ang isa at nataman ang dalawa pa. Ang sorpresang pagpasok ay nagulat sa lahat ng ang isa sa mga umaatake ay naging matandang kakilala ni Bulat mula pa noong panahon niya sa hukbo ng kapital. Nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan nila kung saan ang bigot na kapitan ay nagpakawala ng kapangyarihan ng kanyang tego Black Marlin upang kontrolin ang tubig sa kanyang kalamangan at salakayin si Bulat sa isang serye ng mga aquatic assault na parang siya ay Aquaman. Samantala sinubukan ni Mia na tulungan si Labor sa pamamagitan ng pagpapahina kay Bulat gamit ang kanyang ploto ngunit hindi ito pinayagan ni Tatsumi at hinarap siya upang suportahan ang kanyang anarkiya. Hindi nagtagal ay napagtanto ng aming bida na ang P-Piper ay isang mabigat na kalaban na may nakakagulat na mga kasanayan sa pakikipaglaban. Si Labor para sa kanyang bahagi ay lumikha ng isang napakalaking dragon ng tubig upang direktang salakayin si Bulat ngunit hinarap ito ng huli pinahiwa-hiwalay ang dragon upang protektahan ang barko. Sinamantala ni Labor ang sandaling iyon para tamaan si Bulat ng ilang pagsabog ng tubig ngunit alam niyang hindi iyon sapat para talunin siya. Pagkatapos ay gumamit siya ng lihim na pamamaraan na hindi nagbigay ng pagkakataon kay Bulat na ipagtanggol ang sarili naglulunsad ng ilang malalakas na pag-atake ng sabay-sabay. Bagamat tila naalis na niya si Bulat hindi sumuko si Bulat at maglulunsad na sana ng isang nakamamatay na atake ngunit pumagitna si Mia upang ipagtanggol ang bigot na veterano. Parehong nanghina na ang dalawa para ipagpatuloy ang paggamit ng kanilang tego kaya iminungkahi ni Labor kay Bulat na sumali siya sa Imperial Army. Gaya ng inaasahan tumanggi si Bulat dahil alam niyang nakikipagtulungan si Labor sa isang punong ministro. Nagpasya silang ayusin ang kanilang labanan sa isang tunggalian ng mga espada. Nag-inject si Labor ng isang bagay para tumaas ang kanyang lakas at nagsimula na ang tunggalian. Ang Elvis Imitator ay lumitaw na nanalo ngunit bago mamatay ang bigot na veterano ay gumamit ng isang diskarte sa kanyang dugo upang mag-iniksyon ng lason sa katawan ni Bulat. Dahil ang dalawa ay nakatakdang mamatay inihayag ni Mia ang kanyang lihim na pamamaraan gamit ang plote na pinalaki at mas malakas ang kanyang sarili na pisikal na kahawig ni Erling Haaland. Walang pagpipilian si Tatsumi kundi harapin siya ngunit alam ni Bulat na alam niyang nauubos na ang kanyang oras ipinagkatiwala ang kanyang tego kay Tatsumi tiwala na ito ay katugma sa kanya.
Noong ginamit ni Tatsumi ang Tego ganap itong umangkop sa kanyang katawan umuusbong at nararamdaman ang lahat ng motibasyon ni Tatsumi. Hinarap niya si Nel at inalis ito sa isang suntok. Napagtanto na ang labanan ay nanalo sinabi ni Bulot kay Tatsumi na siya ay magiging mas malakas kaysa sa kanya at pagkatapos ay namatay siya bilang bayani. Nagdadalamati si Tatsumi na wala nang magawa. Samantala ipinakilala kami kay Kirem kapatid ni Akame na nagtrabaho para sa Imperial Army. Siya ay tinawag sa kabisera dahil siya ay napili upang maging bahagi ng isang grupo na may katungkulan sa pag-aalis ng Night Raid. Balak ni Mime na ipaghiganti ang pagkamatay ng mga kasama niyang sina Shill at Bulot. Sa lugar ng pagsasanay si Tatsumi at Lubbock ay nagsasagawa ng mga push-up kasama sina Akame at Leon na nakaupo sa kanilang mga likod. Ang agenda mamaya ay nagsasabi sa Night Raid na siya ay mamumuno sa pangangalap ng mga bagong miyembro at magtatalaga kay Akame bilang pansamantalang pinuno. Si Leon nang makitang malungkot ang ating bida ay ipinaalala sa kanya na buo ang tiwala ni Bulot na magiging napakalakas ni Tatsumi kahit na sa puntong malalampasan siya. Pinuno nito si Tatsumi ng pagmamalaki na nagbigay sa kanya ng isa pang dahilan upang magpatuloy. Samantala ang boss ay bumubuo ng isang bagong grupo ng mga gumagamit ng Tego. Sa isa pang tala nakita namin ang isang maliit na segment kung saan siya ay nagpaalam sa kanyang mga subordinate na namatay. Kinabukasan nakilala namin si Wave isang Tego wielder na ipinatawag sa kabisera upang sumali sa espesyal na pangkat ng mga general. Pagpasok sa silid kung saan naroon ang iba pang miyembro ang koponan ay binubuo ni Kirem na kapatid ni Akame, Sirio, Dr. Stylish, Ron, at Bowles. Bagamat si Bowles ang unang dumating ang pagiging mahiyain niya ang naging dahilan upang siya ang huling magpakilala. Sa sandaling magtipon ng mga bagong miyembro na medyo kakaibang mga karakter ay nasubok sa isang maliit na labanan. Pagkatapos ng komprontasyon ipinaalam sa kanila na ang kanilang grupo na tinatawag na Jaegers ay may tungkuling puksain ng Night Raid. Nang maglaon habang naghahanda ng pagkain sina Wave at Bowles ipinakita ni Day ang kanyang interes na maunawaan kung ano ang pag-ibig. Bukod pa rito gusto ni Day na mag-organisa ng isang tournament para mahanap ang bagong Tego wielder na kinuha noong nakaraang araw. Tungkol kay Tatsumi binalaan siya ni Lubbock tungkol sa kung gaano kadelikado si General Estate. Lumalabas na noong bahagi ng hukbo ng Empire ang pinuno at agenda ng Night Raid nagtrabaho siya kasama si Estate na naglalarawan sa kanya bilang isang malupit na babae na aalisin ang sinumang tumawid sa kanyang landas. Iminungkahi ni Lubbock na lumahok si Tatsumi sa martial arts tournament na inorganisa ni Estate dahil siya ay naruroon. Samantala tinanong ng emperador ang punong ministro kung bakit interesado ang mga tao sa mga kabaligtaran ng kasarian. Tila gustong maranasan ng maliit na bata ang mundo ng mga may sapat na gulang. Ipinaliwanag ng punong ministro na may tiyak na edad kung kailan nangyari iyon at iyon ang nangyayari kay General Estate. Gayunpaman ayon sa mga pamantayan ni Estate tila imposibleng makahanap ng isang taong nakakatugon sa kanyang mga inaasahan. Sa panahon ng paligsahan mabilis na natalo ng ating bida ang isang napakatiwalang kalahok na naging master ng Imperial Arts. Ito ay lubos na humanga kay Estate na sa wakas ay nahulog sa kanya sa sandaling iyon. Pagkatapos ng laban umakyat si Hakim sa arena upang batiin si Tatsumi sa kanyang tagumpay. Akala niya ay makakatanggap siya ng gantimpala ngunit nagulat siya nang ikinadi na siya ng kanyang magnanakaw at sinabi sa kanya na mula ngayon ay magiging kanya na siya na naging dahilan upang siya ay mawala ng malay na dalhin siya sa kanya bilang kanyang bihag. Ang swerte talaga ng batang yon. Kung kidnapin ka ng babaeng may malalaking melon hindi ko maintindihan kung ano ang magiging problema. Mabilis na ipinaalam ni na Leon at Lubbock kay Hakim ang nangyari. Nagpasya si Hakim na subaybayan ang paligid ng kabisera naghihintay ng pagkakataon na iligtas si Tatsumi. Kinuha niya ang kanyang maliit na interes sa pag-ibig upang makita ang kanyang koponan sa pagkilos na ipinapakita sa kanya na ang bawat miyembro ay nagtataglay ng isang Teigyo na nagpapalakas sa kanila kaysa sa karaniwan. Napahanga nito si Tatsumi na nagpasya na susubukan niyang kumbansihin si Isdef na sumali sa kanila sinasamantala ang pagmamahal nito sa kanya at magkasama silang makakalaban sa kabisera. Pagdating nilang dalawa sa kwarto out of nowhere hinalikan ni Isdef si Tatsumi sinasamantala ang moment na nangyayari she was not willing to waste any more time. Si Tatsumi na kinakabahan at hindi gaanong naiintindihan ang tungkol sa mga babae ay sinamantala ang pagkakataon na banggitin na siya ay sasali sa hukbong rebelde upang wakasan ang paniniil ng kabisera na inaanyayahan siyang sumama sa kanya upang magkasama silang lumaban para sa ikabubuti ng mga tao. Nagalit ito kay Isdef at sinampal niya ito.
Akala niya ay pinaniwalaan ito ni Tatsumi dahil sa mahirap na panahon na nararanasan niya na nilinaw sa kanya na hindi niya kailangang matakot dahil walang masamang mangyayari sa kanya habang kasama niya ito. Higit pa rito sinisiguro niya sa kanya na wala siyang mamahalin maliban sa kanya. Nilinaw ni Tatsumi na ang kanyang layunin ay hindi pansariling kaligayahan, gusto niyang ayusin ang kaharian ngunit hindi maintindihan ni Isdaf. Para sa kanya ang lipunan ay gumagana ng tama, ang pinakamalakas ay nabubuhay. Tinanong siya ni Tatsumi na kung mahal niya siya, baguhin ang kanyang mga prinsipyo at samahan siya, nangako na magbabago ang isip niya. Ilang sandali pa ipinakilala ni Isdaf si Tatsumi sa kanyang koponan bilang kanyang kapareha. Tinanong si Bowles kung ano ang dapat niyang gawin upang makuha ang puso ni Tatsumi. Pinayuhan siya ni Bowles na huwag masyadong matuno, sa huli mahuhulog siya sa kanyang mga alindog. Kinabukasan ipinaalam ni Isdaf sa kanyang koponan na siya ay mangangaso sa dapit hapon na hinahati ang kanyang grupo sa dalawang koponan. Ang kanyang tunay na layunin ay ipakita sa kanyang minamahal na si Tatsumi ang kanyang mahusay na kakayahan sa pakikipaglaban upang mapagtagumpayan siya. Sa paglalakbay na ito, si Tatsumi ay nauwi sa pagpapares kay Wave at nakikibahagi sila sa isang labanan laban sa umaatake na mga nilalang na parang puno. Pagkatapos ng laban, sinamantala ni Tatsumi ang pagkakataong makatakas habang suot ang kanyang incursion armor. Gayunpaman hindi niya inasahan na gagamitin ni Wave ang kapangyarihan ng kanyang TG para subaybayan si Tatsumi at atakihin siya habang nasa armor siya. Hindi nakilala ni Wave si Tatsumi dahil suot niya ang incursion armor. Hinarap ni Wave si Tatsumi ngunit si Tatsumi na ayaw makipaglaban sa sinuman ay mabilis na tumakas mula sa labanan. Kahit anong pilit niya, hindi siya pinayagan ni Wave na makatakas. Sa panahon ng isa sa mga pag-atake, iniwan ni Wave si Tatsumi na nakabaon sa ilalim ng tubig, sinasamantala ang pagkakataong tumakas. Nagawa ni Tatsumi na maabot ang tabing ilog kung saan dumating ang isang cam sa oras upang iligtas siya muli habang sinusubukan siyang kainin ng isang halimaw. Dinala niya siya kasama ang lobo sa kanilang punong tanggapan dahil sila ay nasa teritoryo ng kaaway. Pinarusahan ni Isdaf si Wave dahil hinayaan niyang makatakas ang kanyang pinakamamahal na si Tatsumi na binibigyang diin na habang mahal na mahal niya si Tatsumi ang buhay ng kanyang mga nasasakupan ang mauna. Inutusan niya silang gawin ang lahat para mahuli siya. Sinabi rin ni Isdaf na kung pinapayagan ni Tatsumi ang kanyang sarili na madaling maalis, nangangahulugan ito na kulang siya sa pag-unlad bilang isang lalaki na nagpapahayag ng kumpiyansa na kakayanin niya ang kanyang mga nasasakupan. Tulad ng para kay Tatsumi, ipinaalam ng Heartbreaker sa kanyang koponan ang lahat ng kanyang naobserbahan tungkol sa koponan ni Isdaf na nagpapakita na ang lahat ng mga miyembro nito ay kasing lakas nila, ngunit si Isdaf mismo ay nasa ibang antas. Si Akai may hindi nag-aalala tungkol dito, nangako na siya mismo ang aalisin si Isdaf. Samantala sinabi ni Doktor na tuklasan ni Stylish ang lihim na base ni Knight. Salamat kay Tatsumi, alam niyang kabilang siya sa grupong iyon. Habang nagpapahinga ang Night Raid team, sinalakay ni Dr. Stylish at ng kanyang team ang headquarters ng Night Raid. Ito ay lumabas na isa sa mga sundalo ng doktor ay nagsiwalat na sila ay genetically modified, ngunit ito ay hindi nagdulot ng problema para kay Lobot na mabilis na inalis ang mga ito. Gayunpaman, nang mapagtanto na marami pang binagong sundalo, tumakas siya hanggang sa dumating si Camilo upang iligtas siya. Sa sandaling iyon lumitaw ang isang batang lalaki na nagngangalang Taiko upang harapin si Akai. Alam niyang napakalakas niya. Hindi siya matulungan ni Lobot dahil may isa pa siyang kalaban. Samantala madaling itinapon ni Tatsumi ang binagong mga sundalo ng doktor hanggang sa lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Kikosa, hawak ang tego na kinuha sa shield. Ito ay ang gunting. Hinarap ni Kikosa si Tatsumi na may malawak na ngiti at lasing na ekspresyon. Sa kabilang banda, inihayag ng doktor na ginagamit niya ang lahat sa kanyang koponan bilang mga guinea pig para sa kanyang mga eksperimento. Pagbalik sa labanan, si Tatsumi ay dehado dahil na-corner siya ni Kikosa. Nang mga sandaling iyon namagitan si Mine para ipagtanggol siya. Malaki ang tiwala ni Kikosa na makakayanan niya ang direktang pag-atake ni Mine, ngunit hindi niya inasahan na ang kakayahan ni Mine ay nagpapataas ng kanyang mga pag-atake habang siya ay mas nanganganib. Mabilis niyang natalo si Kikosa at nabawi ang tego. Sa sandaling iyon dumating si Magenda, ang pinuno ng pangkat ng Night Raid na may mga reinforcement upang tapusin ang kanilang mga kaaway. Pagbalik sa Akai, nagawa niyang talunin si Taiko sa kabila ng pagiging genetically modified na tao nito. Samantala sina Tatsumi at Mine ay nagambala sa pagdating ng kanilang pinuno at ang mabigat na Borek ay nagtangkang salakayin ang Mine mula sa likuran. Sa kabutihang palad dumating si Leon upang harangin ang kanyang pag-atake at tapusin siya.
Nang magtipon ng buong pangkat ng night raid, nagpasya silang alisin ang mga natitirang sundalo ng doktor. Gayunpaman ang lahat ng miyembro maliban kay Tatsumi ay nanghina ng lason na ibinuhos sa kanila ng isa sa mga sundalo ng doktor sa pamamagitan ng kanyang tingin. Nang tila nawala ang lahat, ipinadala ng pinuno si Suzano upang harapin ang lahat ng mga sundalo na matagumpay niyang nagawa. Nagalit ito sa doktor na nagpasabog sa kanyang mga sundalo para saktan si Suzano. Ngunit sa sorpresa ng lahat, si Suzano ay isang organikong nilalang na maaaring muling buuin sa kalooban. Nang maramdaman ng doktor, ipinadala ni Magende si Suzano upang pigilan ang kanyang pagtakas at alisin siya. Na-corner, tinurok ni Dr. Stylish ang kanyang sarili ng isang serum na naging isang higanteng halimaw na nilalamon din ang kanyang mga kaalyado upang makakuha ng higit na lakas. Si Tatsumi naman ay dinala ang mine para makipaglaban siya sa tabi nila ni Suzano. Sa kasamaang palad, lahat sila ay nahihirapang humanap ng paraan para talunin siya. Noon ay pinakawalan ni Mine ang isa sa kanyang malalakas na pag-atake na nagpapahina sa doktor. Sinamantala ni Akame ang pagkakataong iyon para tuluyang maalis siya, kaya natapos ang labanan. Ipinakilala ng pinuno ang koponan sa kanilang bagong hideout at sa mga bagong miyembro. Si Chelsea, isang babaeng may mga espesyal na kakayahan na halos koga ni Akame. Hiniling niya na magkasundo sila dahil magkatim na sila. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Suzano, isang automat na nakuha niya mula sa Revolutionary Army. Nang magtanong ang pangkat tungkol sa kanyang mga espesyal na kakayahan, ipinakita ng pinuno si Suzano ay nagtayo ng bahay at nagluto ng iba't ibang masasarap na pagkain. Siya ang lalaking gugustuhin ng bawat babae. Bukod sa pagiging ekspertong bodyguard ng labanan, master din siya sa mga gawaing bahay. Samantala, nakatanggap si Commander Esdet ng balita na nawala si Dr. Stylish kasama ang mga sundalong pinag-eksperimento niya. Sa pag-aalala kung paano tatanggapin ng kanyang nasasakupan si Syria ang balita, sinubukan siya ni Esdet na aliwin. Sinubukan ni Syria na manatiling malakas, ngunit hindi niya napigil ang umiyak nang maalala ang doktor. Niyakap siya ni Esdet, tiniyak sa kanya na may paghihiganti nila ang kanyang kamatayan. Bumalik sa pinuno, hiniling niya sa koponan na tumuon sa pagsasanay upang palakasin ang kanilang sarili, na nagpapahiwatig na dapat silang huminto sa pagkain at magsimulang magtrabaho ng husto. Matapos makahuli ng malaking isda sina Akame at Suzano, humanga ang lahat sa galing ni Suzano sa pagluluto. Tila nawala ng paboritismo ang ating mga bida. Hindi napigilan ni Tatsumi at Leon na tumawa sa pinuno ng mapagkamalang lalaki siya ni Suzano at binigyan niya sila ng ilang suntok dahil sa pagiging bastos. Ipinakita ni Chelsea ang kanyang kakayahang mag-transform sa anumang bagay, naging pusa at nagnakaw ng cake sa akin. Kinabukasan, lumabas sina Tatsumi at Leon sa hideout para puksain ang mga halimaw. Humanga si Leon nang makita kung paano napabuti ni Tatsumi ang kanyang kakayahan. Alam niyang isang araw ay malalampasan niya si Bulot. Matapos talunin ang mga hayop, bumalik sila sa nayon kung saan kinilala ni Chelsea ang pagsisikap ng koponan, ngunit binalaan sila na ang lakas ay hindi lahat. Sa pagbabasa sa mga talaan ng koponan, sinabi ni Chelsea na maaari silang mahuli dahil sa kanilang kawalang muwang. Nagalit ito sa akin na kasama sina Tatsumi at Lubbock ay nagplano ng isang kalokohan upang turuan ang batang babae na ipinangalan sa English Club ng isang aralin. Si Tatsumi, kasunod ng ideya ni Lubbock, ay naging invisible at binato si Chelsea ng isang balde ng malamig na tubig habang siya ay naliligo. Gayunpaman, si Chelsea ay nagbagong anyo bilang Suzano na inihayag na nakikita niya siya kahit na hindi nakikita at binigyan siya ng payo para sa pagpapabuti. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang normal na anyo at ipinaliwanag na ang kanyang dating koponan ay tinanggal at hindi niya nais na ang parehong kapalaran ay mangyari sa kanila, kaya naman siya ay mahigpit. Samantala, naglakad-lakad si Esdet sa lungsod, hinahanap ang kanyang minamahal na si Tatsumi. Ipinakita sa kanya ng kanyang alipin ang listahan ng mga lalaking kamukha niya, ngunit nilinaw ni Esdet na isa lang si Tatsumi para sa kanya. Ang alipers na may lihim na motibo ay patuloy na binabantayan si Esdet na nadama na may isang bagay na malapit ng magbago, marahil ay isang epikong labanan. Di nagtagal, ipinaalam ni Commander Esdet sa Emperor ang kamakailang pag-unlad na nakatanggap ng papuri mula sa batang pinuno dahil ang pangkat ng Night Raid ay tahimik. Gayunpaman, binanggit ng emperador na hindi nila natagpuan ang lalaking may hiniling na katangian ng general. Sa isang misteryosong ngiti, tumugon ang general na hindi na kailangan dahil nakahanap na siya ng lalaking minahal niya ng husto. Sa isang pribadong madla, hiniling ng punong ministro sa general na alisin ang mga nilalang na lumilitaw sa paligid ng kabisera, ngunit may kahilingan na hulihin ang ilan para sa pagsisiyasat.
Sumang-ayon ang general na humihiling na ang gantimpala ay idirekta sa kanyang hilagang hukbo. Nang walang pagkaantala sinunggaban ng pangkat ng Jaeger ang mga nilalang mahusay silang nilipol. Ang General Tuso at mahusay ay nakakuha ng 3 sa mga hayop na ito para sa ministro. Matapos makumplito ang maliit na misyon na ito nakaramdam ng galit si Wave nang makita si Bowles isang mabait na lalaki na minamaltrato dahil sa kanyang kahangahangang hitsura. Binanggit ni Bowles na may malalim at nagbitiw na boses na siya ay hindi isang mabait na tao na ang kanyang mga nakaraang aksyon ay nagdulot ng pagtanggi at isinasaalang-alang niya ang bahaging ito ng kanyang penitensya. Gayunpaman nakatagpo siya ng aliw sa walang pasubaling pagmamahal at suporta ng kanyang asawa at anak na babae. Sa ibang lugar sa kabisera si Tatsumi ay nagsasanay ng husto kay Susano na nagtuturo sa kanya na iwasan ang mga hindi kinakailangang paggalaw sa labanan at itoon ang kanyang mga pag-atake sa mahinang punto ng kalaban. Bagamat nahihirapan si Tatsumi na maunawaan sa simula unti-unti siyang naging pamilyar kay Susano na isinasaalang-alang siya na isang mahalagang bahagi ng koponan sa kabila ng pagiging isang tego lamang. Biglang may dumating na cam na nagmamadaling ipaalam sa kanila na nagpatawag ng emergency meeting ang boss. Ang mga hayop na tulad ng tao ay lumitaw at dapat na alisin mula sa labas ng kabisera. Bagamat ipinadala ng punong ministro ang pangkat ng Jaeger nagpa siya ang boss na sumali sa pangangaso upang mapabilis ang proseso. Ang buong koponan ay sumang-ayon maliban kay Chelsea ang batang babae na may pangalan ng pangkat ng British na nagmumungkahi na ang kabisera ay dapat hawakan ito ng mag-isa. Hinikayat siya ni Tatsumi ipinaalala sa kanya na ang kanilang misyon ay protektahan ang mga tao at si Chelsea ay nag-aatubili na sumang-ayon na sumali sa misyon. Samantala sinabi ni Susano sa ating bida na dapat niyang isara ang hola bago makatakas ang maliit na ibon na naging dahilan upang tumawa at mapahiya ang lahat ng mga batang babae sa grupo. Samantala sinisiyasat ng Ron ang pinagmulan ng mga nilalang na natuklasan na maaaring mga eksperimento sila ng masasamang Dr. Stylish. Nang mahanap ang pugad ng kalaban na pagtanto ng Ron na plano ng doktor na kunin ang lahat ng miyembro ng Night Raid Team para sa kanyang mga eksperimento. Bagamat naiintindihan ng kabisera ang banta hindi pa rin nila natukoy kung sino ang nagpalaya sa mga nilalang. Mula sa mga anino isang responsableng partido ang nanunood habang ang Jaeger team ay maingat na inaalis ang mga ito. Mag-isa sa isang lugar tinanong ni Tatsumi si Lubbock tungkol sa kanyang debosyon sa Mag-Enda. Ibinunyag ng berdeng buhok na binata na kilala niya siya mula nang siya ay sumali sa Imperial Guard. Isang batang Lubbock na mumukod tangi at mula sa isang mayamang pamilya ay nahulog na baliw sa Mag-Enda sa unang tingin. Determinado siyang nasa tabi niya sumali siya sa Imperial Army. Ngunit nang umalis si Mag-Enda sa hukbo peking ni Lubbock ang kanyang kamatayan at binura ang lahat ng kanyang mga record upang sumali sa koponan ng Night Raid. Habang nagpapatrolya sa lugar nagpa siya si Tatsumi na tuklasin ang mga bundok kung saan hindi inaasahang nakatagpo niya si Estite na gumagala din doon. Walang pag-aalinlangan same time nitong niyakap siya at nagtanong tungkol sa presensya nito sa lugar. Ipinaliwanag ni Tatsumi na nariyan siya upang lipulin ang mga nilalang na nananakot sa mga tao. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Estite na hikayatin siyang sumali sa revolusyonaryong hukbo nananatiling matatag si Tatsumi sa kanyang pasya. Dahil sa paghanga sa kanyang determinasyon muli siyang niyakap ngunit napagtanto niyang may ibang tao sa paligid at naghahanda siyang harapin sila. Sa malayong lugar na iyon ang figurang nangingibabaw sa eksena ay si Estite. Nang walang isang salita na may halos hindi mahahalata na kilos na activate niya ang kanyang tego at sa isang iglap ay naglaho ang aming bida at ang paligid lumipat sa isang malayong lokasyon. Si Tatsumi na nalilito pa rin sa biglaang pagbabagong ito ay nagpupumilit na unawain ang bagong katotohanang lumalabas sa kanyang mga mata. Nang mapansin ang kanyang pagkalito nagpa siya si Estite na linawin ang sitwasyon. Ang kanyang tego ay may pambihirang kapangyarihan upang manipulahin ang espasyo at oras isang kasanayang nakalaan para sa ilang piling tao. Matapos ang maikling paliwanag na ito muling ipinakita ni Estite ang kanyang katapangan na nagtayo ng isang kahangahangang bundok ng yelo sa loob ng ilang segundo kung saan napagmamasdan nila ang perimeter ng isla. Napakaganda ng tanawing bumungad sa kanila. Gayunpaman ang katahimikan ng sandali ay biglang nag-ambala ng ang isang napakalaking nilalang na nakapagpapaalaala sa huling pagbabago ni Dr. Stylish ay lumitaw mula sa karagatan. Si Tatsumi na nalulula sa takot ay nag-alinlangan sa kanyang kakayahang harapin ang gayong banta. Gayunpaman nang makita ang husay ni Estite sa pakikipaglaban sa halimaw nakaramdam siya ng inspirasyon na sumali sa labanan. Magkasama at salamat sa kahangahangang kakayahan ni Estite na gawa nilang ibagsak ang halimaw.
Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Isa pang halimaw ang lumitaw at walang kahirap-hirap na nilipol ito ni Estite na muling nagpakita ng kanyang napakalaking lakas. Dahil mas kalmado na ang kapaligiran, iminungkahi ni Estite na tuklasin ang isla upang maging pamilyar sa kanilang kapaligiran. Si Tatsumi na ngayon ay tiwala sa mga kakayahan ng kanyang kasama ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan na maaaring tumanggi sa isang maganda at malakas na babae. Kaya nagsimula silang galugarin ang isla, tinatamasa ang mga sandali ng pakikipagkaibigan. Pagsapit ng gabi, isiniwalat ni Estite na nakarating sila sa isang isla sa timog kanluran ng Kabisera. Iminungkahi niya na manatili si Tatsumi ng ilang araw upang masiyahan sa kanyang kasama, ngunit naiintriga sa hindi pangkaraniwang katahimikan ni Estite, tinanggihan niya ang alok. Ginawa talaga ng babaeng may malalaking suso ang lahat para umasenso, ngunit napakatahimik ng aming batang lalaki. Ipinagtapat ni Estite na nakahanap na siya ng paraan para makabalik. Minarkahan niya ang isla gamit ang kanyang tego na nagpapahintulot sa kanya na mag-teleport pabalik sa kanilang orihinal na lokasyon anumang oras. Bago umalis, nagpakita ng interes si Estite na matuto pa tungkol sa ating bida. Ikinwento niya ang kanyang pagkabata sa isang nayon kung saan tinuruan siya ng isang dating sundalo ng martial arts at mga kasanayan sa paggawa ng armas na nagbigay daan sa kanya upang mabuhay sa Kabisera. Si Estite naman ay nagbahagi ng mga detalye ng kanyang sariling nakaraan. Siya ay kabilang sa angkan ng Pardes, isang tribo na nakatuon sa pangangaso ng mga mapanganib na hayop mula pagkabata. Ang kanyang ama ay nagtanim sa kanya ng paniniwala na ang mahihina ay namamatay bago ang malakas at ang pinakamalakas lamang ang nabubuhay. Isang nakamamatay na araw, isang hilagang tribo ang sumalakay sa Pardes at sa kanyang mga huling sandali binalaan siya ng ama ni Estite na sila ay natalo dahil sila ay mahina na hinimok siya na maging mas malakas. Sa pananalig na ito, ipinagpatuloy ni Estite ang pangangaso ng mga hayop hanggang sa sumapi siya sa hukbong imperial, tumaas upang maging isang kapitan. Nagulat si Tatsumi na naniniwalang winasak ni Estite ang hilagang mga tribo dahil sa paghihiganti nang malaman niyang sumusunod lang siya sa utos ng Kabisera na nauunawaan na namatay ang kanyang ama dahil mahina ito. Nang walang natural na mga kaaway na haharapin, si Estite ay sumunod sa mas matataas na utos na inalis ang mga itinuro sa kanya. Nagtataka, tinanong ni Tatsumi si Estite tungkol sa hitsura ng kanyang tego. Ipinahayag niya na ito ay naninirahan sa kanyang sarili. Sa pagpili ng isang tego, pinili niya ang Demon's Extract, hindi pinapansin ang mga babala ng punong ministro tungkol sa panganib nito. Sa kabutihang palad, siya ay katugma sa tego, nakakakuha ng kapangyarihang kontrolin ang yelo sa kalooban. Natuklasan ni Tatsumi na nag-akala na si Estite ay nasiyahan sa pagdurusa na ang kanyang kalikasan ay palaging pareho bago pa man makuha ang kanyang tego. Habang nangangaso sila ng lumilipad na hayop para umalis sa isla, nag-activate ang tego ni Estite. Inalerto siya ni Tatsumi at sabay silang bumalik sa kanilang pinanggalingan. Pagdating, mabilis na nagtago si Tatsumi, sinamantala ang distraction para makatakas sa mapagbantay na mata ni Estite. Sa kanyang karaniwang kasanayan, inalis ni Chelsea ang isang tiwaling pinuno sa isang maliit na bayan at nag-transform sa isang pusa upang maiwasang ma-detect ng mga Jaeger. Ito ay nagtuturo sa atin ng isang aral at hindi ka maaaring magtiwala sa mga pusa. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na siya ay nasa problema nang makita siya ni Estite. Iminungkahi ni Leona na laging palabiro na ibigay si Tatsumi para mapanatili silang ligtas habang tinutokso siya ng grupo dahil nakasama niya siya sa isla na iyon at nagbahagi ng ilang romantikong sandali sa malakas na babae na iyon. Ang amo na kalalabas lang ng shower ay nagpasalamat sa aming bida sa pagsakripisyo ng kanyang sarili para sa grupong may kalaban at ipinagtapat ng amo na kilala niya si Estite sa loob ng maraming taon. Pagkatapos, ang aming bida na hindi makaimik ay nagtanong sa kanyang edad at ipinagtapat na sa palagay niya ay mas matanda ang amo at halatang natanggap ang kanyang nararapat na parusa pagkatapos ibuka ang kanyang malaking bibig. Samantala, si Saria ay nakikipag-usap sa ilang mga simpleng magnanakaw na nangangatuwiran na sila ay karapat-dapat na lipulin. Ang salubing ito ay tila baluktot sa isa sa mga batang babae na kasama ng mga bastos na ito dahil sinabi niya na siya ay tumulong dahil siya ay pinagbantaan at humingi ng isang patas na paglilitis. Si Wave na nanunood sa sitwasyon ay nakilala na ang Kabisera ay mas masahol kaysa sa naisip niya. Sa kabila ng lahat, kailangan niyang ayusin ang mga account. Ipinaalam ng pinuno ng Night Raid ang koponan tungkol sa isang plano mula sa Revolutionary Army na samantalahin ang isang pag-aalsa ng grupong Path of Peace laban sa Kabisera upang madagdagan ang kanilang impluwensya.
Hindi sumang-ayon si Tatsumi dahil maraming buhay ang mawawala ngunit nilinaw ng amo na hindi nila mapipigilan ang pag-aalsa dahil determinadong maghimagsik ang mga naninirahan. Ipinaliwanag ng babaeng may takip sa mata kung paano magsisimula ang bawat sandali para sa kanila at sa kanilang mga kaalyado. Bukod pa rito inihayag niya na sa loob ng Path of Peace na relihiyosong organisasyon mayroong isang impostor na nagngangalang Borek na ipinadala ng punong ministro upang maging pinuno at itigil ang pag-aalsa. Ang misyon ng koponan ay alisin si Borek at pagkatapos ay direktang atakihin ang Jaegers, ilalayo sila sa kabisera upang hindi sila magkaroon ng kalamangan. Hiniling sa kanila ng punong tanggapan na tapusin si Korwan at ang kanyang kapatid na babae sa kain at determinado si Tatsumi na harapin sila. Sa wakas nagsimula na ang tunay na laban. Ipinaalam ni Wave kay Esdith na nakahanap sila ng mga miyembro ng Night Raid sa Eastern Villages. Siya kasama ang kanyang tipikal na air of superiority ay naghanda upang harapin sila na hindi alam na bahagi ito ng plano ni Night Raid na kunin ang kanyang atensyon habang nag-e-enjoy sila sa hapon ng tag-araw. Lahat ng mga batang babae ay naka-swimsuit habang ang mga lalaki ay hormonally excited. Nalungkot si Eikain dahil alam niyang sa pagkakataong ito ay kailangan na niyang harapin ang kanyang kapatid at pinaalalahanan siya ni Mai na kahit na mawala ang kanyang kapatid na babae palagi niyang makukuha ang mga ito. Sa ibang lugar na pagtanto ni Esdith na ang Night Raid ay nagtakda ng isang bitag na nahati sa dalawang grupo upang ilayo ang mga Jaeger mula sa kabisera. Ipinadala niya si Korwan, Bowles at Ron sa isang misyon habang haharapin niya ang Night Raid. Si Korwan at ang kanyang koponan habang nakasakay ay nakatagpo ng isang panakot na lumabas na isang bitag. Inatake ni Mine si Korwan mula sa malayo ngunit nagawa niyang iwasan ang pag-atake. Nandoon ang lahat ng miyembro ng Night Raid nakaharap sa Korwan at Bowles. Ang alon ay itinapon ni Susano sa malayo at binanggit ng pinuno ng Night Raid na pareho silang target ng Revolutionary Army. Si Bowles na determinadong hindi madaling maalis ay nagpakita ng kanyang espesyal na kakayahan na ginawang mga puppet ang mga taong inalis niya. Isang kain galit na galit pumunta upang labanan ang kanyang kapatid na babae ngunit Korwan pinigilan siya sa kanyang puppet na isang pagkabata kaibigan ng pareho. Nang malapit nang tanggalin ni Bowles ang isang kain dumating si Tatsumi upang iligtas siya. Si Korwan na may tiwala ay naglunsad ng kanyang espesyal na hayop ng isang pag-atake upang tapusin silang lahat ngunit nagulat na makita ang lahat na epektibong nagtatanggol sa kanilang sarili. Hinarap ni Susano ang hayop ni Korwan habang ang Mine ay nakipaglaban sa isang bakulaw na may kapangyarihan ng apoy. Kaharap ni Tatsumi ang dalawang kalaban ng sabay-sabay isang gorilla beast at isang lalaking may bilis na kakayahan. Ang isang kain ay direktang nakikipaglaban kay Bowles at sa kanyang human shield habang si Leon ay nakaharap sa isang lalaking may mga letigo. Iniharap ni Korwan ang kanyang mga puppet na sina Dokin isang tribe eliminator mula sa Hilaga isang napakalakas na bodyguard na nagngangalang Rokyugo at si Nada ang kaibigan noong bata pa. Sa paghaharap kinuha ni Leon ang letigo ng general at ginamit ito upang tulungan ang pinuno ng Night Raid ay nagsiwalat na ang kanilang plano ay paghiwalayin ang mga Jaeger ngunit sila ay magpapatuloy sa pakikipaglaban. Isang kain at Bowles ang pantay-pantay hanggang sa dumating si Leon para tumulong. Samantala habang tinatalo ni Dith ang kanyang mga kasama upang siya ay makapagpahinga sa kapayapaan at sa tulong ni Susano natalo nila si General Rokyugo. Inihayag ni Susano ang mahinang punto ng hayop ni Korwan na nagpapahintulot sa kanila na talunin ito sa isang pag-atake. Si Tatsumi sa tulong ni Chelsea inalis ang isang kaaway disguised bilang isang matandang kaibigan mula sa kanyang tribo. Ang akin ay nilamon ng puppet na pulaka ni Korwan ngunit nakatakas at na-corner ni Susano at ng amo si Korwan. May kumpiyansa pinlano ni Korwan na alisin silang lahat ngunit nagsagawa ng pinagsamang pag-atake sina Akaem at Leon na Samaire sa tego ni Bowles. Alam naman ni Bowles na walang silbi ang kanyang sandata at nagpas siyang sirain ito na nagdulot ng matinding pagsabog sa lugar. Matapos ang pagsabog mabilis na tumakas si Korwan alam niyang hindi niya kayang harapin ng mag-isa ang buong koponan. Samantala nabalisa si Akaem dahil nahimatay si Leon na natatakot sa pinakamasama. Nakapagtataka nakaligtas si Bowles sa sarili niyang pagsabog at nakatakas. Gayunpaman kinain siya ng pagkakasala dahil sa pagsira sa kanyang mahalagang artifact. Nostalgic alay niya naalala ang huling hapunan kasama ang kanyang mga kasama isang mainit na sandali na nais niyang muli. Sa kanyang paglalakbay pabalik sa kabisera nakatagpo siya ng isang nasugatan na batang babae. May habag na lumapit si Bowles para tulungan siya at nagpasalamat ang dalaga. Ngunit ito ay isang bitag.
Ang batang babae ay si Chelsea na nakabalat kayo na nagpaalala sa kanya na ang batang babae ay kabilang sa isang nayon na sinira ng higanteng ito sa nakaraan at sa isang kisap mata inalis si Bowles. Sa kanyang mga huling sandali tinanggap ni Bowles ang kanyang kapalaran na nais lamang na muling makasama ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Si Chelsea na hindi nasisiyahan sa kanyang tagumpay ay naghangad pa. Nagpasya siyang itago ang sarili bilang Bowles at sundan si Corwan. Nang hina-inalala ni Corwan ang kanyang nakaraan. Pareho tulad ng maraming iba pang mga bata ay ginawang mga assassin ng Imperial Army. Napilitan silang tumawid sa isang kagubatan na puno ng mga mababangas na hayop bilang pagsubok ng katapangan. Parehong nakaligtas ngunit pagkatapos ay pinaghiwalay sila upang maiwasan ang kanilang pag-asa sa isa't isa. Nilagyan ng substance si Corwan para palakasin siya. Samantala sa hideout ng Negrade iniulat ni Lubbock na nag-iisa si Chelsea na sumunod kay Corwan. Dahil dito naging alerto ang lahat at nagpasya sina Tatsumi at Occam na sumuporta. Ang batang babae na may pangalan ng British Club na sinasamantala ang kahinaan ni Corwan ay sinubukang lapitan at tapusin siya. Ngunit sa hindi inaasahang pag-ikot muling nabuhay si Corwan na nabuhayan ng mga iniksyon. Natagpuan ni Chelsea ang kanyang sarili na nakikipaglaban para sa kanyang buhay laban sa mga puppet ni Corwan na tinambangan siya ng biglaang pag-atake. Sina Tatsumi at Occam na naghahanap kay Chelsea sa ulan ay walang nakitang baka sa kanya sa paligid ng kabisera. Nagpasya silang galugarin ang lungsod at sa kanilang takot na tuklasan nila ang ulo ni Chelsea na nakadisplay para makita ng lahat. Isang eksenang tiyak na hindi mo inaasahan at tiyak na sumisigaw ka ng WTF. Kinabukasan nahirapan si Tatsumi na tanggapin ang pagkawala ni Chelsea habang naghahanda siya para sa misyon sa hinaharap. Ang layunin niya ay makalusot sa isang relihiyosong organisasyon at walang oras para sa mga abala o pagsisisi. Sa gitna ng paghahanda lumitaw si Esdet na may dalang mga nakakabagabag na balita. Ang punong ministro ay nag-utos sa kanya ng proteksyon dahil sa mga alingaw-ngaw na ang Night Raid ay nagplano na pumasok sa relihiyosong base upang maalis siya. Si Boric ang pinuno ng organisasyon ay tila walang pakialam sa banta. Buo ang kanyang paniniwala sa elite protection team ng Rakshasa Demons. Gayunpaman binalaan sila ni Esdet na huwag pababayaan ang kanilang pagbabantay at ang kanyang mga salita ay naging totoo. Nang pumunta siya para sunduin si Corwan sa kabisera nakita niyang sugatan ito. Nagdadalamati siya dahil hindi siya maprotektahan. Iginiit ni Corwan matapos magpahinga sandali na siya ay karapat-dapat na muling sumali sa koponan. Bagamat tinanggap ni Esdet ang kanyang pagbabalik binalaan niya ito na huwag masyadong magtiwala. Sa sandaling nasa base ng relihiyosong organisasyon nagsimulang masama ang pakiramdam ni Corwan. Iminungkahi ng Wave Concerns na ipaalam niya sa iba ngunit tumanggi si Corwan. Natatakot siyang maalis kung matuklasan ang kanyang mga kahinaan at mas gusto niyang mamatay sa labanan kaysa itapon ang kabisera. Samantala sina Tatsumi at Mime ay nag-iimbestiga sa paligid ng punong tanggapan. Natuklasan nila na si Boric ang tagapayo ng tagapagtatag ay ginagamit ang relihiyosong organisasyon upang pagyamanin ang punong ministro. Sa kanilang investigasyon nadiskubre sila ng dalawang bodyguard ni Boric. Pagsapit ng gabi habang nasa sementeryo ang nakasalubong niya si Ibarra isang kakilala noong panahon pa niya sa Imperial Army. Ang lalaking ito na nakasuot lamang ng kanyang mga damit na panloob at binago ang kanyang katawan ay napatunayang isang mabigat na kalaban. Samantala si Lobo isang miyembro ng Rakshasa Demons ay nagkunwaring kamatayan upang makagambala sa mga kaaway at mailigtas ang isang impormante. Nang tangkaing alisin ng mga kalaban ang impormante bumangon si Lobo at ipinagtanggol siya na nagdulot ng matinding labanan laban sa higanteng may mga mata na hypnotic. Nagawa ni Akame sa kabila ng mga paghihirap na maalis si Ibarra. Gayunpaman habang hinahabol ang kanyang hininga inatake siya ni Ran na lumitaw at mabilis na nawala pagkatapos ng kanyang pag-atake. Samantala ginamit ni Lobo ang kanyang kakayahan upang bitag at alisin ang kanyang mga kaaway sirain ang isa sa kanilang mga puso at tapusin ang impormante gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Samantala si Mime at Tatsumi ay nagtalo gaya ng dati at sa puntong ito ay hindi nila maiiwasan ang mga sinasabi ni Yautong na ang mga nag-aaway ay nagmamahalan. Biglang lumitaw ang nagtatag ng landas ng kapayapaan na hinihimok silang ipagtapat ang kanilang pag-ibig dahil naniniwala siyang ang kanilang palagiang pag-aaway ay tanda na sila ay umiibig. Sa ibang lugar ang tagapayo sa gitna ng isang ritual ay ipinaalam sa pag-aalis ng 3 miyembro ng demonyo. Bagamat naniniwala siyang labis ang pagpapahalaga ng kanyang mga tauhan sa Night Raid kinumpirma ni Serio na sila lang ang makakaharap sa kanila.
Sa maringal na palasyo ng Quirek sina Wave at Suzuka ay nasisiyahang panoorin sina Sergio at Koro habang tumatakbo sila sa paglalaro ng football kasama ang mga lokal na bata. Tuwang-tuwa si Sergio na makita ang napakaraming bata sa panig ng hustisya. Bagamat mabilis siyang naging seryoso, nararamdaman niya ang pangangailangang protektahan sila mula sa kasamaan ng mundo. Gayunpaman dapat bumalik ang grupo sa realidad na kinakaharap nila at sa isang night raid hideout ipinaalam ni Nagenda ang susunod na misyon. Pumasok sa palasyo at patayin si Balak. Si Susanoo sa kanyang bahagi na nagpapasaya sa koponan ay naghahain ng hapunan sa lahat upang ihanda sila para sa misyon. Si Sergio at Suzuka ay nakabantay sa palasyo nang mapansin ni Suzuka sina Tatsumi at Mime na nakabalat kayo bilang mga sibilyan. Pareho nilang sinusundan ang mga miyembro ng Night Raid hanggang sa labas ng lungsod. Sinusubukan ni Tatsumi at Mime na akitin sina Sergio at Suzuka para gumawa ng distraction na magbibigay daan sa natitirang Night Raid na makalusot sa palasyo. Ang batang babae na may pulang buhok ay lumapit sa aming bida at nagtatanong kung mayroon ba siyang natitirang makeup na ginamit niya upang baguhin ang kanyang hitsura. Napakalapit niya kaya namula siya at nang maalala niya ang pulang hibla ng tadhana na binanggit sa itaas nagsimulang magtalo sina Tatsumi at Mime na parang dalawang batang nagmamahalan ng hindi namamalayan na pinagmamasdan sila ni Sergio. Nagulat at nadismaya nang matuklasan na si Tatsumi ay bahagi ng Night Raid, nagpasya siyang patayin siya kasama si Mime. Naglunsad si Sergio ng malaking frontal attack na may mga missile at pampasabog laban sa kanila na halos hindi makatakas. Kinumpirma ni Tatsumi na si Sergio ang kanilang umaatake na nag-udyok kay Mime na labanan siya. Sa sandaling iyon sinimulan ni Suzuka ang kanyang pag-atake. Kaharap ng ating bida si Suzuka habang si Mime ay naghahanda upang labanan ang babaeng may buhok na karot. Inilunsad ni Sergio ang isang higanteng rocket sa batang babae na may kulay rosas na buhok na walang kahirap-hirap na sinira ito at pinamamahala ang pansamantalang mawalan ng kakayahan si Koro sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang kaibuturan. Sinisingil ni Sergio ang Mime na iginigiit na hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan sa hustisya. Kinukutya niya ang pagkamatay ni Shield at ipinahayag na nilamon ni Koro ang katawan ni Chelsea pagkatapos siyang patayin ni Kurom. Pinuna ng Mime ang moral ni Sergio, binanggit si Ogre at Doktor na kaistilong itinuturo ang kanyang kawalan ng kakayahan na makita silang mga kontrabida. Tinawag niya siyang sira at sinabi na ang masasamang tao na tulad niya ay nararapat na mamatay. Ikinagagalit nito si Sergio na pinabayaan ang kanyang mga salita at inutusan si Koro na nagpapagaling mula sa nakaraang pag-atake na palakihin ang kanyang mga braso at atakihin ang akin. Gayunpaman walang kapangyarihan si Koro laban sa akin na madaling nawasak siya at sinasalungat ang bawat pag-atake. Nagulat si Sergio sa pagtaas ng kapangyarihan ni Mime. Ipinaliwanag ng Mime na ang pumpkin ay nagiging mas malakas habang mas malaki ang panganib na nagpapahintulot sa kanya na duminahin si Koro sa bawat shot. Galit na galit inutusan ni Sergio si Koro na lumaban, ngunit tiniyak ni Mime na alam na niya ngayon ang lokasyon ng core ni Koro at malapit na itong sirain. Nang malapit na niyang sirain ang kaibuturan ni Koro, binago siya ni Sergio sa kanyang trump card si Berserker na nagpakawala ng isang paungol na hiyaw. Inaasahan nito naglagay si Mime ng mga earplug. Habang nagpapagaling si Koro, nagpaputok si Sergio ng isang paputok na sandata sa Mime na pinipilit siyang tumalon mula sa posisyon. Si Sergio ay sumulong patungo sa Mime na bumaril sa kanya sa daan. Mabilis na isinara ni Sergio ang distansya kung saan ang mahabang hanay ng pumpkin ay hindi epektibo at nagsimula ng walang humpay na pisikal na pag-atake na nasugatan sa akin, ngunit nabigong tapusin siya dahil sa mga naunang sugat na naidulot ng akin. Samantala lumalaban si Tatsumi laban kay Suzuka, ngunit madaling nalampasan. Nagkomento si Suzuka sa kawalan ng karanasan ni Tatsumi sa pakikipaglaban. Sa kabila ng pagkakaiba sa lakas, si Tatsumi ay nanumpa na malampasan siya at manalo. Habang ang Mime ay nakahiga sa lupa, ang isang nakabawi na Koro ay gumagalaw patungo kay Sergio at nagplano siya ng pag-atake mula sa magkabilang panig. Sa palasyo naghahari ang kaguluhan habang pumapasok ang Night Raid. Walang kahirap-hirap na pinabagsak ni Susanoo sina Natala at Doya na pinilit si Kurom na lumaban ng mag-isa. Nang sasalakayin na siya ni Liam na magitan si Wave, idineklara ang kanyang sarili na kanyang kalaban at pinaandar ang Grand Chariot. Bagamat hindi ipinakita ang kinalabasan ng laban sa kalaunan, ay nabunyag na si Leon ang nanalo. Sa silid ng trono, isang natatakot na Balak ang nakiusap kay Esdif na protektahan siya at tumugon siya sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang mukha at pag-uuto sa kanya na manatili sa silid. Sa ilang mga guho malapit sa labas ng lungsod, ipinagpatuloy ni Tatsumi at Suzuka ang kanilang labanan.
Alam na hindi siya mananalo sa labanan, nagpasya si Tatsumi na sirain ang mga guho. Dinurog at pinatay ng mga labi si Suzuka, ngunit nakatakas si Tatsumi. Samantala ang Mai na tinamaan ng pag-atake ni Shiryu ay naalala na inuusig siya dahil sa pagiging dayuhan. Nang may determinasyon, ipinahayag niya na hindi pa siya maaaring mamatay. Inaatake ni Shiryu at Koro ang Mai mula sa magkabilang panig, ngunit ginamit niya ang kanyang trump card para tusukin si Koro na nagbiferketing sa kanya. Sa huling pagtatangka, sinubukan ni Suiryo na tapusin ang Aki na iniwan ang kanyang sarili na mahina. Muling inilabas ni Mai ang kanyang trump card, brutal na pinutol si Shiryu sa kalahati gamit ang malakas na putok mula sa pumpkin na naghihiganti kay Shio. Ang pag-ataking ito ay nakakaubos ng lakas ng Mai. Sa kabila ng pagkatalo, ipinakita ni Shiryu ang isang nakatagong bomba sa kanyang bungo na nagdedeklara na ang hustisya ay palaging mananaig. Sinusubukang makatakas ng Akin, ngunit pinipigilan siya ng kanyang mga sugat na gawin iyon. Si Shiryu ay tumawa ng baliw hanggang sa makita niya ang isang naghihingalong Koro na nakaharap sa kanya, hindi na muling makabuo. Sa kanyang mga huling sandali, hindi siya nagpapakita ng pagsisisi, tanging nananaghoy na hindi niya pinatay ang lahat ng kanyang mga kaaway at ipinahayag sa luha na ayaw niyang mamatay. Pumutok ang bomba, pinatay sina Shiryu at Koro habang iniligtas ni Tatsumi ang Mai. Sa huling segundo, naging walang saysay ang pagtatangka ng bomba ni Shiryu at tinapos ang kanyang nakamamatay na pag-atake. Bumalik sa palasyo, bumalik si Esteve sa silid ng trono, natuklasan na si Balak ay tumakas sa takot at ngayon ay nahaharap sa isang agenda. Tinangka ni Balak na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Akaim, Leon at Lobak. Pinatay ni Akaim si Holumeka habang binibiti ni Lobak si Balak, tinatapos ang misyon. Kinabukasan, pagkatapos ng matinding labanan habang pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo, isang namumulang Mai ang nagsabi kay Tatsumi na pagkatapos ng kakilakilabot na digmaang ito, gusto niyang makipag-usap sa kanya at ipinangako sa kanya ang parehong bagay bilang Akaim upang mabuhay kahit na ano. Sama-sama tumingin sila sa hinaharap at ang Mai ay lumilitaw na mas determinado kaysa dati na ipaglaban ang revolusyon. Si Honest at ang kanyang grupo ng mga opisyal ng gobyerno ay nagtitipon sa palasyo na may pag-aalala sa mabilis na pagsulong ng revolusyonaryong hukbo. Nagsimulang magkaroon ng takot hanggang sa mamagitan si Budo matatag na idineklara na paprotektahan niya ang kaharian sa lahat ng mga gastos. Sinamantala ni Honest ang sandali upang ipakilala si Shire at ang kanyang piling unit sa mga opisyal. Sa labis na pagtitiwala, sinisiguro ni Shire na kakayanin niya ang sitwasyon at ang paglahok ni Budo ay hindi kailangan. Gayunpaman, tinanggihan ni Budo ang kanyang komento, binanggit na mayroong ilang mga daga na nauuna sa buong kaig. Sa tirahan ng Jaeger, nagkomento si Wave sa kapansin-pansing kawalan ng kalahati ng kanilang mga miyembro na nahulog sa labanan. Pumasok si Ron na may dalang pagkain, tila sa anim na ito ang lahat ay nalulutas sa masasarap na pagkain at pareho nilang pinag-uusapan ang estado ng revolusyon. Ang Wave na bigo ay nagpapahayag na ang mga Jaeger ay dapat na aktibong tumulong sa halip na manatiling hindi aktibo. Panandaliang nabawasan ang tensyon nang humingi si Kurwa ng pangalawang paghahatid, ngunit hindi nagtagal ay bumagsak na wala ng malay dahil sa pinsalang idinulot ni Chelsea. Sa labas ng palasyo, ang mga sundalo ay nagtitipon at naghahanda para sa revolusyon na naobserbahan ng may labis na pag-aalala ni Tatsumi at Lubek. Sa ilalim ng lupa naglalakad sina Leon at Mai sa isang sewer path kung saan tinutokso ni Leon si Mai tungkol sa relasyon nila ni Tatsumi na nagpakaba sa huli. Sa ilang mga guho sa isang kagubatan, naghahanda sina Nag-Ende Akaim at Susano para sa napipintong revolusyon. Sa isang eskinita, naghihintay ang isang berdeng buhok na batang lalaki at ang ating pangunahing tauhan upang makatagpo ang isang ahente ng revolusyonaryong hukbo. Habang naghihintay, tinutokso ni Lubek si Tatsumi tungkol sa Akin. Nang itanggi ni Tatsumi ang anumang pagkakasangkot at tinanong ni Lubek kung naghalikan sila, dumating ang ahente. Ginagabayan niya sila sa isang lihim na lugar sa palasyo kung saan dapat magaganap ang isang revolusyonaryong pagpupulong ng hukbo. Gayunpaman, sa pagdating, natuklasan nila na ang lahat sa pulong ay pinatay at ang gusali ay sumabog na nagpapakita ng isang bitag. Nakita nila ang kanilang sarili na napapalibutan ng isang grupo kabilang sina Budo at Sura, kaya nagpakawala ng isang matinding labanan. Hinarap ni Tatsumi si Budo, ngunit mabilis na napatunayang mas mababa siya sa general na madaling matalo at mahuli. Nakipaglaban si Lubek kay Sura na tinutuya siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan sa teleportasyon ng kanyang Teigo. Sinubukan ni Lubek na lumipat sa mga lugar na hindi minarkahan ng Sura para lamang matuklasan na lahat ng bagay sa palasyo maging ang hangin ay may marka.
Sinamantala niya ang pagkakataong magtakda ng mga bitag sa Crosstail ngunit pinagtaksilan ng dating ahente na nagpahayag na siya ay nagtatrabaho para sa Sura dahil sa pagkabihag ng kanyang pamilya. Sa galit sa panghihimasok pinatay ni Sura ang ahente na inihayag na ang kanyang pamilya ay matagal nang patay. Pagkatapos ay dinala ni Sura si Lubeck sa isang hiwalay na dimensyon na sinasabing walang nakatakas mula doon. Gayunpaman kinaladkad ni Lubeck si Sura sa dimensyon kasama niya na nagpapahayag na wala siyang karapatang gumamit ng iba bilang mga tool. Nagmaneho si Lubeck ng sandata sa puso ni Sura na ikinamatay niya. Ang dalawa ay dinala pabalik sa palasyo libu-libong talampakan sa himpapawid na walang paraan ng pagtakas. Si Lubeck nang wala ang kanyang wire ay tinatanggap ang kanyang kapalaran. Dama po siya sa isang tumpok ng mga sibat agad na namamatay sa sindek ni Tatsumi. Nang maglaon ng nakakulong si Tatsumi nagulat si Budo kay Honest tungkol sa nangyari. Sa una tila naiinis si Honest sa pagkamatay ni Sura ngunit mabilis itong ibinasura sa sobrang sama ng loob ni Budo. Pumasok si Isdove at humiling ng kustodiya kay Tatsumi. Kinabukasan inanunsyo ang public execution ng ating bida na ikinatulala sa natitirang bahagi ng Night Raid. And from my perspective hindi pinapayagan ng anime na ito na ma-attach tayo sa mga characters dahil unti-unti na itong inaalis. Ang akin na determinadong iligtas si Tatsumi ay sinubukang gawin ito ng mag-isa ngunit pinigilan siya ni Akim nagbabala na hindi niya kayang harapin ang ganoong misyon ng mag-isa. Sa huli nagpasya si Akim na samahan siya para tumulong. Pagkatapos ay lumitaw si Leon na sumusuporta sa desisyon ni Akim at sumama rin sa pagliligtas. Dumating si Nagende at itinalaga ang Night Raid ng isang emergency na misyon upang iligtas si Tatsumi at pigilan ang kanyang pagbitay. Nang maglaon binisita ni Isdove si Tatsumi sa kanyang selda. Matapos matuklasan ang kanyang tunay na katapatan hiniling niya sa kanya na iwanan ang Night Raid at sumali sa mga Jaeger isang bagay na alam na nating imposible. Tahimik na tumanggi si Tatsumi handang mamatay sa pakikipaglaban para sa kanyang mga kasama. Si Isdove bagamat nasaktan sa pagtanggi ay nagpasya na personal niyang papatayin si Tatsumi. Nalaman ng mga Jaeger ang tungkol sa plano ni Isdove sa susunod na araw. I-wave ang mga tanong kung paano posible para kay Isdove na gustong pumatay ng taong mahal niya at sumagot si Ron na mas gugustuhin ni Isdove na siya ang magwawakas sa kanyang buhay kung kailangan niyang mamatay. Ikinukumpara ni Kurwan ang sitwasyon sa kanya at gusto rin niyang siya ang pumatay sa kanyang kapatid na si Akim. Sa panahon ng pampublikong pagpapatupad sa isang stadium na mas malaki kaysa sa Camp Nou tinuligsa ng emperador si Tatsumi at ang kanyang pagkakasangkot sa Night Raid na naghahangad na mapanatili ang kapayapaan sa kaharian. Nang malapit na siyang patayin ni Isdove pumagitna si Mai nagpaputok ng mga putok upang ikalat ang karamihan. Dumating sina Nagende Leon at Susano na may dalang mga pampasabog upang paghiwalayin si Isdove kay Tatsumi. Pumagitna si General Budo humarap kay Leon at Mine habang sina Nagende at Susano ay lumalaban sa Isdove. Si Akim sa kanyang bahagi ay lumalaban sa mga gwardya ng kabisera at nabawi ang nakumpiskang si Inkersho. Bagamat napatunayang mas mababa si Susano kay Isdove pinaganda siya ni Nagende ng isang Magetama manifestation ngunit hindi pa rin siya kayang pantayan. Samantala dinaig ni Budo si Leon at walang humpay na inaatake ang Akin. Sa huling pagsisikap ginamit ni Mine ang lahat ng kanyang lakas para magpakawala ng isang mapanirang pagsabog na pinatay si Budo at sinira ang kanyang Taigo ngunit siya ay bumagsak dahil sa pagod. Pinalaya ni Akim si Tatsumi na sumalo sa Mine habang nahuhulog. Samantala ang Isdove ay nag-freeze ng oras upang makakuha ng isang kalamangan sa Susano. Ginamit muli ni Nagende ang Magetama manifestation sa halaga ng kanyang kalusugan para buhayin si Susano na nagsakripisyo ng sarili para bigyan ng oras ang Night Raid para makatakas. Kinikilala ni Isdove si Susano bilang isang tunay na mandirigma bago siya tuluyang talunin at dito nawalan tayo ng isa pang karakter na lalo nating kinagigiliwan. Ang Akin na sugatan sa kamatayan ay nagtapat ng kanyang pagmamahal kay Tatsumi bago mamatay sa kanyang mga bisig na naging dahilan upang mapasigaw si Tatsumi sa dalamhati. Sa Night Raid hideout nagluluksa ang natitirang mga miyembro sa pagkamatay ni Lubbock Susano at Mine. Si Tatsumi nalilito ay nagtanong kung bakit sila nakipagsapalaran ng malaki upang iligtas siya at ipinaliwanag ni Nagende na ang public execution ay magpapapahina sa moral ng revolusyonaryong hukbo at ang pagtanggal kay Budo ay isang makabuluhang tagumpay. Inaliw ni Leon si Nagende na nagdadalamati para kay Susano na kinikilala na natupad niya ang kanyang misyon. Tiniyak sa kanila ni Akim na dapat nilang dalhin ang mga damdamin at tungkulin ng mga nahulog na miyembro at iginiit ni Leon na makumplito ang kanilang layunin upang ang kanilang mga kasama ay makapagpahinga sa kapayapaan.
Sinag-Ende na tila may kalasag sa kanyang damdamin ay tunay na naapektuhan at sa kanyang silid ay nagpapahayag ng kanyang kalungkutan sa pagkawala ni Susano na itinaya ang kanyang sarili upang iligtas ang kanyang pinuno. Sa kabisera isang alon at ang mga sundalo ay nagtangkang maggulo ngunit nabigo. Si Wade Bigo ay nag-iisip kung paano itigil ang paghihimagsik. Pinakalma siya ni Ron na nagsasabi na kakailanganin sila kapag dumating ang kaguluhan. Inihayag ni Ron ang kanyang pagnanais na baguhin ang kaharian mula sa loob habang si Kurwan ay nananatiling tapat sa kanyang mga kagustuhan. Samantala hindi maiwasan ni Azdeth na maging masaya na nakaligtas si Tatsumi at nangakong hahabulin siya pagkatapos makipag-ugnayan sa Rebel Army. Ang emperador na nag-aalala tungkol sa nalalapit na paghihimagsik ay nagtataka kung siya ay naging isang masamang pinuno ngunit tiniyak sa kanya ni Juanes na wala siyang ginawang mali. Samantala lumalala ang kalagayan ni Kurwan at nagpasya siyang oras na para ayusin ang mga bagay-bagay kay Akim. Habang pinagmamasdan niya ang mga lalaki sa cross napansin ni Akim ang isang code sa isang bangkay ng rebelde na pagtantong ito ay mula kay Kurwan at planong makipagkita sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ni Tatsumi ngunit pinilit ni Akim na mag-isa nangako na babalik ng buhay. Sa kanilang pagpupulong naalala ng magkapatid ang kanilang nakaraan bilang mga mamamatay tao na sinanay ng kabisera. Si Kurwan na galit ay inakusahan si Akim ng pagtataksil habang si Akim ay nagbibigay katwiran sa kanyang desisyon dahil sa katiwalian ng kaharian. Tulad ng inaasahan mabilis silang nagsimulang makipaglaban ngunit nag-ambala ng isang mapanganib na hayop. Pansamantala silang nagtutulungan upang talunin ito na ipagpatuloy ang kanilang tunggalian pagkatapos. Pumagitna si Wave ngunit pinigilan siya ni Tatsumi. Ang kaaway bagaman nag-aatubili na lumaban ay tinatanggap na kung minsan ay kinakailangan. Ipinapahiwatig ni Kurwan ang kanyang nararamdaman para kay Wave bago ipagpatuloy ang pakikipaglaban kay Akim na sa wakas ay pumatay sa kanya kasama si Merisama. Si Wave na nawasak sa pagkamatay ni Kurwan ay nananangis ngunit sinabi sa kanya ni Akim na sapat na ang kanyang intervention. Dala ang katawan ni Kurwan tinanong ni Wave ang kanyang pakikibaka at tumugon si Akim na ang mga determinado lamang ang may karapatang humawak ng sandata. Bumagsak si Akim at inaliw siya ni Tatsumi na kinikilala ang kanyang pasanin at determinasyon sinabi na ayaw niyang mawala ng higit pang mga mahal sa buhay. Bumalik sa palasyo dinala ni Wans ang emperador sa kataas-taasang tego ng kaharian na nagpapahayag na oras na para ipakita sa mga rebelde ang kanilang pagkakamali. Nagpasya ang emperador na gamitin ang kapangyarihan nito para protektahan ang kaharian. Dinalaw ni Wave ang puntod ni Kurwan sa labas ng kabisera. Siya ay sumasalamin sa kanyang nakaraan at kung paano niya iniidolo ang isang general sa hukbo. Inamin niya na hindi na niya alam kung bakit siya lumalaban ngayong nagpapatuloy na ang rebelyon at kitang-kita na ang katiwalian sa kabisera. Samantala sa Night Raid hideout tinalakay ni Tatsumi Akim at Leon ang kanilang kinabukasan pagkatapos ng rebelyon. Pumasok si Nag-Ende salamat sa tatlo para sa kanilang mga pagsisikap at inihayag ang huling misyon ng pumatay kay Prime Minister Wans at kumpletuhin ang rebelyon. Kinabukasan naglunsad ng frontal na pag-atake ang Nag-Ende at ang revolusyonaryong hukbo sa kabisera upang makapasok sa palasyo sina Tatsumi Akim at Leon. Pinigilan sila ni Ron ipinagtapat na kapareho niya ang mga motibo ni Night Raid ngunit pinapuna ang kanilang mga pamamaraan bilang isang makabuluhang pag-amin. Siya ay umatake kasama ang kanyang tego at ibinunyag ang kanyang nakaraan bilang isang guro sa isang mahirap na nayon kung saan ang kanyang mga estudyante ay dinukot at pinatay ng hindi kinikilala ng kapital ang krimen. Nagtalo sina Leon at Ron tungkol sa moralidad na nagtatapos sa pagpapahinto sa kanya ni Leon habang sina Akim at Tatsumi ay tumungo sa punong ministro. Sa silid ng trono nalaman ng emperador ang mabilis na paglaki ng paghihimagsik at nagdududa sa kanyang pamamahala. Tiniyak ni Ons sa kanya ang kanyang kawalang kasalanan at sinisisi ang mga rebelde. Pinayuhan niya ang emperador na maging malupit upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pumasok sina Tatsumi at Akim at sinalakay si Ons ngunit naharang sila. Inakusahan ng Emperor ang Night Raid na nagdudulot ng kaguluhan ngunit sinubukan ni Tatsumi na kumbansihin siya na manipulahin siya ni Ons. Itinanggi ito ni Ons na sinasabing ang lahat ay para sa Emperador. Pinuna siya ni Tatsumi sa kanyang mga kasinungalingan at sinabi sa kanya na tapos na ang imperyo. Si Ons galit na galit ay nag-utos sa Emperador na gamitin ang pinakamakapangyarihang tego si Shakurtezer. Pinakawalan ng emperador ang hayop sinisira ang malaking bahagi ng kabisera gamit ang mga sinag ng enerhiya upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Pinupuri ni Ons ang kanyang mga aksyon na sinasabing siya ay isang tunay na emperador.
Sinubukan ni Tatsumi na labanan ang Emperor pinapuna ang kanyang pagkawasak ngunit pinatahimik at sinisi sa kaguluhan. Binabalaan ni Onst ang emperador na huwag makinig kay Tatsumi. Ang emperador na nabulag ng kapangyarihan ay sumunod sa mga salita ni Onst na ikinagalit ni Tatsumi. Kinukutya ng ating bida ang emperor dahil sa pagmamanipula ni Onst. Ang kanyang mga pagtatangka na pigilan ang emperador ay nabigo habang siya ay nanghihina. Dumating si Wave upang iligtas si Tatsumi na nangangakong tutulungan siyang talunin ang Emperor. Inakusahan siya ni Onst ng pagtataksil ngunit hindi siya pinapansin ni Wave na nagpapatunay sa kanyang tungkulin na protektahan ang mga tao. May ginagawa sina Leon at Ron na hindi pa nagagawa. Nagsanib puwersa sila para iligtas ang mga sibilyan tinatapos ang kanilang laban. Ipinahayag ni Ron na wala na siya sa panig ng kabisera. Sama-sama inaatake nila si Shakurtizer ngunit ang depensa nito ay hindi malalampasan. Natuklasan ni Tatsumi na ang tiyan ni Shakurtizer ang mahina nitong punto. Inabala ito ng alon habang umaatake si Tatsumi ngunit pareho silang nasugatan ng husto. Isang desperadong emperor ang nakiusap kay Tatsumi na sumuko ngunit ang ating bida ay nag-activate ng isang gininto ang anyo ng Incursio at sinisira ang Shakurtizer na nakakagulat kay Onst. Bumagsak si Shakurtizer patungo sa isang grupo ng mga sibilyan at pinahinto ito ni Tatsumi gamit ang kanyang huling natitirang lakas na nagresulta sa mga nakamamatay na pinsala. Tumakbo si Akaim sa kanya at humingi ng tawad si Tatsumi sa hindi niya natupad ang kanyang pangako. Umiiyak si Akaim habang ang ating bida ay malungkot na namatay sa kanyang mga bisig. Ang Emperor ay nagdalamhati sa kanyang pagkatalo at nagtataka kung ang imperyo ay tunay na bumagsak habang si Isdet ay naglalakad na may kalungkutan patungo sa mga katawan ni Akaim at Tatsumi. Matapos ang pagbagsak ng Emperor at pagkamatay ng ating bida binibigyang katwiran ni Isdet ang pagkamatay ni Tatsumi sa pamamagitan ng pagturo sa kanyang kahinaan kahit na hindi niya maaaring baliwalain ang isang hindi pamilyar na damdamin na bumabalot sa kanya pagkatapos ng kanyang pagkawala. Nakita ng mga sundalo ng Revolutionary Army ang kanyang pag-atake dahil siya ang huling tagapagtanggol ng imperyo. Gamit ang kanyang tego mabilis silang inalis ni Isdet sinira ang palasyo at ginawang walang saysay ang sakripisyo ni Tatsumi. Hinarap siya ni Akaim kinwestiyon ang kanyang motibasyon dahil ang Empire ay natalo at wala nang natitira upang makakuha. Sumagot si Isdet na hinahangad lamang niya maging panalo at mag-udyok ng higit pang mga digmaan kung kinakailangan. Nagpasya si Akaim na wakasan si Isdet kumbinsido na hindi niya papayagan ang isang tulad niya na manatiling buhay. Nagsimula ang labanan sa pagitan ni Akaim at Isdet. Ang mataas na ranggo na general ng imperyo at ang pinuno ng mga Jaeger na nasa sabik na harapin ang gayong mahusay na kalaban hindi pinansin ang mga tanong ni Akaim at nag-alok sa kanya ng posisyon bilang kanyang subordinate, isang alok na walang alinlangan na tatanggihan ni Akaim. Sinabi ni Isdet na ang pagtanggi ay maaari lamang humantong sa kamatayan ayon sa mga tuntunin ng mundo. Si Akaim na hindi sumasang-ayon ay nagpahayag na ang buhay ng tao ay hindi dapat hamakin isang bagay na hindi naiintindihan ni Isdet. Nagpapatuloy ang laban kung saan ipinakita ni Isdet ang kanyang kataasan at nangingibabaw sa Akaim. Nang hindi makakilo si Akaim ipinahayag ni Isdet na hindi karapat-dapat na harapin siya ng mahina. Tinanong ni Akaim kung ano ang iniisip niya tungkol sa buhay ng tao at tumugon si Isdet nang walang pakialam sa mahihina. Galit na galit inatake siya ni Akaim na ikinagulat niya halatang ginagawa itong isa sa mga pinakaaabangan na laban. Pinutol ni Akaim ang sarili kay Meresama na nakakuha ng lakas mula sa sumpa nito. Natuwa si Isdet nang makita ang trump card ni Akaim. Iginiit ni Akaim na nakapatay na siya ng maraming tao na aalala ni Meresama ang lahat ng kanyang napatay na pasanin sa kanyang mga balikat. Nangako si Akaim na talunin si Isdet kahit na ang kabayaran ng kanyang sariling buhay. Gamit ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan si Akaim ay maaaring makipaglaban sa pantay na katayuan kay Isdet na nagtatanggol sa sarili gamit ang yelo ngunit si Akaim ay tumagos dito na sugatan ang kaliwang braso ni Isdet kay Meresama. Dahil sa pagkalason pinutol ni Isdet ang kanyang braso na nagpapakita ng emosyon habang nawawalan siya ng kontrol. Nagpatuloy ang laban na hinagis ni Isdet ang mga mata ni Akaim upang bulagin siya ngunit mabilis na nakabawi si Akaim. Napansin niya na ang kanyang bagong kapangyarihan ay humihina at napagtanto na dapat niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Habang sinusubukang patayin si Akaim isang natitirang imahe niya ang pumalit sa kanya at pinutol siya ni Akaim mula sa itaas nang mawala si Mahapadma. Nagulat tinanong ni Isdet kung paano makakagalaw si Akaim sa panahon ng Mahapadma. Sumagot si Akaim na nakikita lamang ni Isdet ang isang imahe ng kanyang pagkahilig sa dugo.
Tinanggap ni Isdet ang kanyang pagkatalo at lumipat patungo sa bangkay ni Tatsumi na gustong makatabi niya. Ni-freeze niya ang sarili sa tabi niya sa yelo na pagkatapos ay sumabog na sinisira ang magkabilang katawan. Nagluluksa sina Akaim at nag-ende sa pagkamatay ni Tatsumi habang si Wave at Ron ay nagpaalam kay Esdet na nagpapatunay na sa wakas ay mapayapa na ang dalawa. Si Ons na sumusubok na tumakas ay mayabang na naniniwalang kaya niyang mabawi ang imperyo ngunit nahuli siya ni Leon na hindi hahayaang makatakas siya ng buhay. Tinatawag ni Ons ang kanyang mga bantay ngunit kung wala ang emperador walang tutulong sa kanya. Hinarap siya ni Leon at kahit na sirain ni Ons si Lionel at ibalik siya sa kanyang anyo ng tao si Leon sa kabila ng sakit ay tinamaan siya ng husto. Si Ons na hindi maintindihan kung bakit ganito ang ginagawa ni Leon ay hinatulan niya para sa kanyang mga krimen. Sinaktan siya ni Leon nang paulit-ulit dinurog ang kanyang ulo at tinapos ang misyon ni Night Raid. Sa pagkamatay ni Ons natapos ang digmaan. Pagkatapos ng revolusyon nagkita sina Akaim at Leon sa pader na nakapalibot sa palasyo at nagpaalam dahil hindi na kailangan ang Night Raid. Ipinagdiriwang ng mga mamamayan ang tagumpay at nagaganap ang isang parada. Si Leon na sugatan ay nagtungo sa isang eskinita kung saan siya namatay. Ang emperador ay sinentensyahan ng guillotine ng nag-ende para sa sanhi ng pagkawasak. Bago mamatay hiniling niya kay nag-ende na muling itayo ang kaharian ng walang pagdanak ng dugo. Nangako si nag-ende na tutuperin ito at pinugutan ng ulo ang emperador. Ang Wave and Ron ay bumisita sa libingan ni Kurwan na nangangakong tutulungan ang bagong kaharian. Sa bayan ni Tatsumi nagdiriwang ang lahat na hindi alam na namatay na sina Hisaw at Ieyasu. Sa kabisera nagtutulungan ang mga mamamayan sa muling pagtatayo. Nagkita sina Akaim at nag-ende humanga sa bilis ng paggaling. Nag-ende sa kanyang pinaikling pag-asa sa buhay nagpa siya na gamitin ang kanyang natitirang oras upang muling itayo ang kaharian. Nag-aalok si Akaim na panagutin ang mga maling gawain ng revolusyonaryong hukbo. Nagpapasalamat siya kay nag-ende sa pagpayag sa kanya na sumali sa Night Raid at naghiwalay sila ng landas ni nag-ende na nagnanais na mabuhay siya. Mamaya ang pagkakaroon ng Night Raid ay nabura sa mga talaan. Si Akaim sa kanyang bahagi pagkatapos ng digmaan na umangkin sa marami sa kanyang mga mahal sa buhay ay gumagala sa isang disyerto na tinambangan ng mga gumagamit ng Tu. Ipinahayag niya na bilang isang nakaligtas dinadala niya ang damdamin ng kanyang mga nahulog na kasamahan at naghahanda para sa labanan.